Sabihin mo, Boss Lu, may isang lalaking nag-aangkin, na fiancé mo raw siya. Sa pilitang pumasok dito, lahat ng mga tauhan natin ay pinabagsak niya. Walang makapigil sa kanya. Fiancé ko. Hindi kaya. Siya ang lalaking ipinagkasundo sa akin ni Lolo. Kumuha pa kayo ng mga tao. Pigilan niyo siya. Hindi namin kaya, mahigit 10 na kami, pero lahat kami ay pinatumba niya. Mahigit 10 tao, hindi mapigilan ng isang lalaki. Lu Zuking. Nandito ako para tuparin ang kasunduan natin sa kasal. Ang galing talaga pumili ni Master. Hindi masama. Sa ganyang katawan, siguradong makakapagbigay siya ng anak na lalaki. Ako na. Huwag kang gumalaw, kaya ko tong gamutin. Yeah, ang kapangyarihan sa loob ng katawan mo, ay pansamantalang pinigilan ng asawa ng master mo, pero kailangan mong makipag-isa sa isang babaeng may zuanyin na katawan, para makumpleto ang pagsasanib ng kapangyarihan. Kung hindi, sisubog ang katawan mo at mamatay ka. At saka, ito ang kasunduan sa kasal na ginawa ng master mo bago siya mamatay. Para sa'yo. Kung matutuloy man ito o hindi, nasa desisyon mo na yan. Hindi ko inasahan na ang babaeng ipinagkasundo sa akin ay ganito kaganda. Ang ganda pa ng katawan. At sa kanya pa ang buong building na to. Baka pwede na akong magtiis ng konti at maging sugar baby na lang. Pwede bang panasan mo muna yung laway mo bago ka magpaliwanag? Sino ka ba? Ako ang fiancé mo. Gaya ng nakikita mo, ito ang kontrata ng kasal natin. Ang manyak na to, siya ang fiancé ko. Modernong tao ako, hindi ako naniniwala sa mga sinaunang kasunduan sa kasal. Sige, pareho tayo ng iniisip, pero hindi ikaw ang hihiwalay sa akin, kundi ako ang hihiwalay sa'yo. Hihiwalayan mo ako, tama. Pagkalipas ng ilang araw, bibigyan kita ng sulat ng paghihiwalay. Ipapapublish ko pa sa dyaryo, para malaman ng lahat na ikaw ay hindi ko pakakasalan. Huwag ka namang mag-inarte dyan. Boss Lu, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo kay Boss Lu? Ako ang fiancé niya. Anong gagawin ko sa kanya? Baliw. Isang lalaking tulad mo, paano magiging fiancé ni Boss Lu? May zuanyin na katawan pala siya. Mukhang ang kasal na to. Kahit ayaw ko, kailangan kong ituloy. Ikaw na manyak ka, gusto mo lang pagsamantalahan si Boss Lu. Ano, manahimik ka, nigal iligtas ako ng buhay. Lalaking tulad mo, nigal iligtas ng buhay. Sa tingin ko, gusto mo lang samantalahin si Boss Lu. May masama kang balak, no? Ang kanyang 7 meridian at 8 daluyan ngayon, ay ganap na nakabara. Kung hindi ko siya ililigtas ngayon, siguradong sa ospital ang bagsak niya. Tigil na, bilis. Kung may mangyaring masama kay Boss Lu ngayon, ipapakulong talaga kita. Ikaw na bastos ka. Boss Lu, gising ka na. Ang taong ito, may masamang balak kay Boss Lu. Turuan niyo ng leksyon, baliw. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Boss Lu. Gusto mo na bang mamatay? Tigil. Teka nga, pinatay ko ba ang buong pamilya nyo? Ang lulupit nyo namang umatake. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Sugurin nyo siya. Ang taong ito, huwag kayong kikilos. Boss Lu, binastos ka niya kanina ah. Kung binastos ako o hindi, hindi ko ba alam? Sige na, lumabas na kayong lahat. Alis. Alam mo ba, kalahating taon na lang ang itatagal mo. Alam ko, pero kahit ang mga sikat na doktor sa bansa, wala nang magawa. Iyon ay dahil hindi ka pa nakakatagpo ng tunay na henyong doktor. Minamaliit mo ang mga doktor ng bansa. Huwag mong sabihing ikaw ang Diyos ng medisina ngayon. Aba, tama ka. Ako nga, ang Diyos ng medisina ngayon. From di na nagpapanggap na malaking tao. Hindi ka pa nga nakakapasok sa syudad. Nagpapanggap ka pang henyong doktor dito. Pala ka sa ilalim ng balon.
Lu Zuking, nakapagdesisyon na ako, gagamutin muna kita. Tapos hihiwalayan na kita. Para walang masabi ang ibang tao sa akin. Gusto akong hiwalayan, gusto rin akong gamutin. Ano ba talagang gusto mo? Baliw ka ba? Ang katawan ni Boss Lu ay napakahalaga. Paano kanya hahayaang isang walang pangalan na gamutin siya? Ikaw na ang magdesisyon. Ikaw. Kaya mo ba talagang gamutin ang sakit ko? Kapag ako ang gumamot, siguradong gagaling ka agad. Tsaka, hindi ba nabanggit ng guro ko sa lolo mo ang tungkol sa akin? Hello, lolo. Yung taong nakatakda kong pakasalan, nag-aral ba siya ng medisina? Oo. Ang kapatid ni Master Dong ay isang Diyos ng medisina. Ang estudyanteng tinuruan nilang dalawa, ay ang iyong mapapangasawa. Sige po, lolo, alam ko na po. Ibababa ko na po. Zuking. Inimbitahan ko para sa iyo, ang pinakasikat na doktor mula sa ibang bansa. May bisitang dumating. Magpapalit muna ako ng damit. Ikaw talaga. Young Master Zhang, ito ang sikat sa buong mundo na, si Dr. Derek ba ito? Tama. Ito, ay ang aking doctoral supervisor, at isa rin sa pinakatanyag sa buong mundo, na doktor sa internal medicine, si Dr. Derek. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mo, na umupo sa desk ng aking Zuking. Umuupo ako sa desk ng fiancé ko. Kailangan ko pa ba ng permiso mo? Hoy, ikaw. Ikaw, bata, nananaginip ka ba ng gising? Paano magiging fiancé mo? Si Boss Lu, ha? Anong ingay ito? Kung mag-iingay pa kayo, lumayas kayo rito, mahal. Young Master Zhang, narinig kong nagdala ka ng tao na makakagamot sa sakit ko. Siyempre, ang taong ito ay isang master sa larangan ng medisina. Boss Lu, tiningnan ko na ang kondisyon mo. Kahit medyo malala, ako pa rin ay may 60% na tiwala na mapapagaling ka. Kahit ang isang sikat na doktor na tulad mo ay may 60% lang na tiwala. Kung ganoon, ang 60% para sa iyo ay napakadelikado rin, di ba? Anong alam mong bata ka? Tumabi ka nga. Sino ka ba? O baka naman, may paraan ka para mapagaling si Boss Lu. Siyempre, mapapagaling ko siya. Ako ang kasalukuyang Diyos ng medisina. Ikaw, Diyos ng medisina ang batang ito. Sa tingin ko, mas bagay sa'yo ang maging payaso. Anong paraan mo para gamutin si Boss Lu? Wala ka na doon. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Basta, ang kailangan mo lang malaman ay traditional Chinese medicine ito. Traditional Chinese medicine, iyan ay mga pamahiin lang. Ang tunay na medisina ay ang aming Western medicine. Hindi ko inakala na isa ka palang manloloko. Sige na, ikaw ang pumili. Anong pipiliin? Boss Lu, syempre ako ang pipiliin niya. Pipiliin ka ba niya? Isang manloloko, isa ka lang huwad. Si Dr. Derek ay isang higanti sa larangan ng medisina. Paano ka pipiliin ni Boss Lu? Siya, talaga bang mapapagaling niya ako? Dahil sinabi ni Lolo. Susubukan ko na rin. Yeti yan. Ikaw ang pipiliin ko. Yeti yan. Ikaw ang pipiliin ko. Dahil pinili mong magtiwala sa akin, siguradong mapapagaling kita. Zuking. Siya, isa lang siyang huwad. Ikaw, paano mo siya mapagkakatiwalaan? Oo nga, Boss Lu, ang katawan mo, hindi mo dapat ipagkatiwala sa taong ito. Paano kung may mangyari? Anong gagawin natin? Si Dr. Derek ang eksperto, tumigil na kayo. Naniniwala ako kay Yeti yan. Xiaonan, bigyan mo ng 500,000 si Dr. Derek bilang travel expenses. Pera, hindi ko na kailangan. Gusto ko lang makita kung paano ang batang ito gagamitin ng pamahiin para pagalingin ka kapag hindi ka niya napagaling. Ang presyo ay magiging ilang beses na mas mataas. Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang kumilos.
Talaga bang mapapagaling ako ng lalaking ito? Tayo lang dalawa. Siguradong sasamantalahin niya ako. Yeti yan. Paano mo ako gagamutin? Habarin mo ang damit mo. Yeti yan. Wala na bang ibang paraan? Siyempre meron, pero ito na ang pinakakonserbatibong paraan ng paggamot. Gusto mo bang subukan ng iba? Ito na lang. Ako, tapos na. Sa perpektong katawan na ito, hinding-hindi ko kakanselahin ang kasal. Hindi pa ba magsisimula? Damapa ka. Anong nangyayari? Ang katawan ko, bakit parang may mainit na daloy na dumadaloy? Namumutla ang labi ng lalaking ito. Huwag mong sabihin kay Zuking. Ginawa niya ang bagay na iyon. Yeti yan. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Zuking? Anong ginawa mo? Huwag niyo akong istorbohin. Kailangan kong magpahinga. Ikaw na maliit na cute, sa gitna ng araw. Ginagawa mo ito kay Zuking. Bakit naniwala si Boss Lu sa isang manyak na tulad mo? Talagang nabulag siya. Ako ngayon. Medyo komportable, Zuking. Hindi ba ang maliit na cute na ito, ginamit ang paggamot bilang palusot, para samantalahin ka? Hindi mo ba napansin, na maganda ang pakiramdam ko ngayon? Iyon ay, psychological suggestion lang ng Chinese medicine, karaniwang ginagamit ng mga manloloko. Oo nga, Boss Lu, hindi pa talaga magaling ang katawan mo, baka nga dahil sa lalaking ito, mas lumala pa. Nakakainis. Mga pula ka sa ilalim ng balon. Kung magaling na siya o hindi, magpa-check up na lang para malaman. Hindi ko alam kung si Boss Lu ay handang makipagtulungan. Siyempre handa ako. Imposible ito, 2 oras lang. Napagaling ka na niya ng higit sa kalahati. Hindi ba ito Chinese medicine? Tanging isang henyong doktor lang ang makakagawa nito. Hindi pwede, kailangan ko siyang maging guro, para makapagligtas ng mas maraming tao. Ito, siguradong peke ito. Yeti yan, siguradong may ginawa kang kalokohan. Pati ikaw, nang ahas pagdudahan ang Chinese medicine. Lumayas ka sa paningin ko, wala akong estudyanteng katulad mo. Henyong doktor, pakiusap, tanggapin niyo po akong estudyante niyo. Ipapalaganap ko ang Chinese medicine. Doktor, Derek, ikaw, guro. Ang galing pala talaga ni Yeti yan. Wala kang alam sa Chinese medicine. Walang silbi kahit tanggapin kita, guro. Mag-aaral po ako ng mabuti ng Chinese medicine. Hintayin nating may mapatunayan ka muna, saka na natin pag-usapan. Sa ngayon, gusto ko lang sumama sa asawa ko, umuwi at matulog. Paalam po, guro. Kulang pa rin sa galing. Kung kasing galing lang sana ng asawa ng guro, edi sana ayos na. Kung magsasama kami ng may Zuan Yin body. Lalakas kaya ang inner power ko. Yeti yan, anong ginagawa mo? Yeti yan, anong ginagawa mo? Ako. Wala. Wala akong ginagawa, gutom na ako. Gusto sana kitang gisingin. Sino bang mag-aakalang nauna ka pang magising? Tara na. Patay. Ang sarap sa pakiramdam. Ang katawan, nakakagawa ng ganitong kalakas na atraksyon. Ang Zuan Yin body nga ang tamang gamot para sa akin. Bakit? Sinasadya mo na naman bang ihulog ang sarili mo sa akin? Huwag mong sabihin, gusto mo ako. Sino namang magkakagusto sa iyo? Bitawan mo nga ako, manyok.
Yeti yan. Sinasadya mo yan, no? Ikaw ang nagsabing bitawan kita. Yeti yan. Ikaw talaga ang malas sa buhay ko. Sige na. Titingnan ng henyong doktor na ito para sa iyo. Teka muna. Ikaw. Kagagaling mo lang ba sa Hong Kong? Ang baho mo. Ang cute mo talaga. Ayan na. Maliit na bagay. Titingnan ko. Gumana nga talaga. Kailangan ng matagalang gamutan ang paa mo. Kaya lang. Wala pa akong matutuluyan ngayon. Sa bahay ko. Hindi ka ba natatakot na magpapasok ng lobo sa bahay mo? Ito ay utos ni Lolo. Ang ganda naman dito. Dito ang kwarto mo. Kung wala akong pahintulot, bawal kang umakyat. Mabuti naman at may konsensya ka pa. Pinagtatawanan mo ba ako? Sigurado ako. Miss, nakauwi na po kayo. Hello. Ako ang fiancé ni Lu Zuking. Tawagin mo na lang akong Yetian. Sinasabi ng gunggong na to na gusto niyang hiwalayan ng asawa niya. Pero sa totoo lang, gusto niya yun. Ang pagiging fiancé. Magandang araw po, sir, miss. Hindi ba kayo magsasama sa iisang kwarto ni sir? Hindi. Mas gusto niyang tumira dito. Hayaan mo na siya. May dalaw siya ngayon. Kaya masama ang timpla niya, sir. Kayo po ang unang lalaking tumira dito. Nga pala, sir, kukuha po ako ng mga gamit niyo sa banyo. Zong Benyi. Bakit ka tumatawag, Miss Lu? Pumunta ka dito mamayang alas 8 ng gabi. Tutulungan kitang ayusin ang problema ng pamilya Lu. Ano bang masamang balak mo? Naipadala ko na sa iyo ang address. Kung gusto mo ng tulong ko. Ikaw na ang bahala, ikaw. Mukhang kailangan kong pumunta. Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo? Wala nga akong pakialam. Pero nakikita ko na may malaking panganib na naghihintay sa'yo. Bastos. Sino bang nagsabing tungkol sa katawan mo yon? Ang ibig kong sabihin, maitim ang noo mo. Baka may mangyaring masama sa'yo. Huwag ka nang lumabas ngayon. Hindi ko akalain na bukod sa pagiging doktor, isa ka rin palang manghuhula. Huwag kang makialam sa buhay ko. Hindi marunong pumilala ng utang na loob. Teka. May kinalaman sa akin ang hulang ito. Kung hindi ako pupunta, baka may mangyaring malaking sakuna. Sir, pakipakita po ang membership card nyo. Membership card ba kamo? Tingnan mo nga ako. Hindi ba? Zuking. Long time no see. Pasensya na, hindi tayo close, Zuking. Ang pamilya Lunyo, ang mga problemang kinakaharap nyo ngayon. Kaya kung ayusin lahat yan. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Wala naman. May kailangan lang ako sa'yo kaya kita pinapunta dito. Sana. Maintindihan mo ang sitwasyon mo ngayon. Zong Benyi. Diretsuhin mo na ako. Bakit ka nagmamadali? May mga bagay na hindi nakukuha sa pagmamadali. Halika, Lei, Zuking. Uminom ka muna. Sabi ni Yetian, may mangyayaring masama sa akin ngayon.
Zhong Benyi. Kung anong klaseng tao ka, alam na alam ko. Ano bang gusto mong makuha sa akin? Sabihin mo na. Lu Zuqing. Huwag kang masyadong magmataas. Magpakasal ka na lang sa akin ng maayos. Kung hindi, walang makakatulong sa iyo. Zhong Benyi. Sino ba sa akala mo ikaw? Ang pinuno ng Great Xia? O ang matagal nang hindi nagpapakitang Diyos ng Great Xia? Hindi ako isa sa kanila. Pero ang pamilya Zhang lang ang may kakayahang ito. Kung hindi ka naniniwala, huwag kang magmakaawa sa akin mamaya, kahit mamatay pa ako, Lu Zuqing. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa inyo. Lu Zuqing. Yung alak na ininom mo kanina, tatalab na. Ikaw na walang kwentang tao. Nilagyan mo ng gamot ang alak. Kapag may nangyari na sa atin, tingnan ko lang kung bukod sa akin, sino pa ang pakakasalan mo? Sino ba? Tulungan niyo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Lumayas ka. Ang babae ko, pananggahasang hawakan. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo, babae? Fiancé, tingnan mo nga itong probinsya nung ito. Maling gamot yata ang nainom. Alam mo ba kung sino ako? Ang mang-asar sa akin. Naniniwala ka bang? Bubugbugin kita rito mismo. Ikaw na maliit na cute, kinakausap kita. Ang lakas ng loob mong hindi ako pansinin. Maliit na masama, bubugbugin kita. Array. Para sa puro mura mong bibig, para sa kayabangan mo. Boss, tama na ang bagbog. Nagmamakaawa ako, palampasin mo na ako, boss. Sabihin mo. Ang pamilya Zhang nyo. Ano ang karapatan na pagbantaan si Lu Zuqing? Ito. Sasabihin ko. Ang pamilya Lu nila, may na-offend na malaking tao. Kung walang tutulong sa kanila, may malaking mangyayari sa pamilya Lu. Itong tandang babaeng si Lu Zuqing, gustong akuin lahat. Bilang Diyos ng Great Xia, paanong ang mga tao sa paligid ko, ay hindi ko maprotektahan? Yeti yan. Tulungan mo ako. Ayos lang, nandito ako. Yeti yan. Natatakot ako. Nandito ako, walang makakapanakit sa iyo. Yeti yan. Sino itong mukhang baboy? Zuqing. Ako ito. Zhong Benyi. Zuqing. Kasalanan ko. Handa akong bumawi. Kung hindi dumating si Yeti yan ngayon, para iligtas ako, matagal mo na sana akong napahamak, hindi ba? Magsabi ka ng totoo. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Nasilaw lang ako sa demonyo. Ginalit ng pamilya Lonyo si Young Master Wu. Magkaibigan kami ni Young Master Wu. Kung gusto nyo, naayusin ang alitang ito. Pwede akong maging tulay. Ito ba ang tinatawag mong pagiging tulay? Sa nangyari ngayon, hindi kita palalampasin ng ganun-ganun lang. Pag-isipan mong mabuti, kung paano ito aayusin. Kung papatayin ko si Zhang Benyi, ano ang magiging kahihinatnan? Nasa lipunan tayo na may batas ngayon. Kung papatayin mo siya, baka makulong ka, o kaya'y pagbayaran mo ng buhay mo. Mukhang may mga alalahanin si Lu Zuqing. Sa katayuan ko, ang pagpatay sa isang basura, ay hindi problema, o baka humanap na lang ako ng pagkakataon, at tapusin na siya ng tuluyan. Maghintay ka lang, basta't hindi ako mamatay ngayon, sisiguraduhin kong tapos ka, ikaw na walang kapangyarihan at impluensya. President Lu, handa akong magbayad ng 500 milyon para sa kalayaan ko. Ang inosensya ko. 500 milyon lang ba ang halaga? Gusto kong ibigay mo ang kalahati ng shares ng pamilya Zhang sa kanya. Imposible. Ang pamilya Zhang namin ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kahit kalahati lang ng shares ko, ay 10 bilyon na. Hindi pwede. Sa likod mo, Young Master Zhang, ilang tao ang nakabantay. Gusto ng pamilya Lo na makulong ka. Sa tingin mo ba,
Ang yaman mo. Ay mapoprotektahan mo pa. Sige. Pipirmahan ko na. Dapat kang magpasalamat na nagbayad ka. Kundi, hindi mo na makikita ang araw bukas. Lumayas ka na. Ngayon, ang sitwasyon ba ng Lu Group ay napakadelikado? Oo, napakadelikado. Parehong pinupuntirya kami ng pamilya Zhang at pamilya Wu. At tanging ang pamilya Su lang ang hindi nananamantala sa amin. Pero kung ang pamilya Su ay makakatulong sa amin, maliligtas ang Lu Group. Heto, hindi ko kailangan yan. Alam mo ba, ang halaga ng kontratang ito, ang mga ganitong bagay, kung gaano karami ang gusto ko, ganun din karami ang makukuha ko. Ang yabang mo rin eh. Tara, umuwi na tayo. Uminom ka, ako na ang magmamaneho, ikaw na galing sa bundok. Marunong magmaneho. Sino bang minamaliit mo? Siyempre marunong ako. Ang lalaking ito, may ibubuga naman. Pero mahilig lang talagang magyabang. Nandito lang pala. Babae, lumayas ka. Kayo ang lumayas. Kundi tatawag ako ng pulis. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay gusto pa rin akong protektahan. Tumawag ng pulis. Lolo, ang pinsan ko ay ang kapitan ng patrol. May silbi ba ang pagtawag sa pulis? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Umalis na kayo sa paningin ko. Nakalunok ka ba ng pekeng alak, boss? Gusto niyang magpasikat. Ako. Ang lakas ng loob mong lumaban. Sugurin niyo. Kaya pala ang galing lumaban ni Yetian. Mga walang kwenta. Mukhang, kung gusto siyang patayin, kailangan nating humingi ng tulong sa sarili nating mga tao. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Wala. Nasilaw lang kami sa ganda niya. Sa tingin ko ang binti mong ito, ayaw mo na yata, Young Master Zhang. Si Young Master Zhang ang nag-utos sa amin na pilayin ka. At pagkatapos ay dalhin si Boss Lu. Zhang Demang ang pangalan niya, tama ba? Bumalik kayo at sabihin sa lalaking iyon, ako. Hahanapin ko siya anumang oras para maningil, laylay. Tayo na. Mag-isa kasama si Yetian, sa iisang kwarto, hindi kaya may gawin siyang masama. Kasalanan ito ni Lolo, bakit niya ako ipinagkasundo, sa ganitong kasal? At pumunta pa talaga si Yetian dito. Ibig sabihin ba nito, kailangan ko talagang makasama siya, magpakasal at magkaanak. Ayaw kong mamuhay ng ganito. Matulog ka na ng maaga, bukas ng umaga paggising mo, gagamutin pa kita. Gagamutin na naman. Nakakainis na Yetian, ang katawan ko. Halos makita mo na lahat. Ibahagi ang kontak idagdag sa mga paborito. Mahal kong Shenjun, ano ang inyong utos? Shueji, ang pinapaimbestigahan ko sa iyo. Ano na ang balita? Nag-uulat, Shenjun. Ayon sa investigasyon ng inyong lingkod, kumpirmado na, ang mga taong nanakit sa mga magulang ni Shenjun ay may 8 pamilya sa kabuuan. Sa ngayon, sigurado na, ang pamilya Zhang ng Yangcheng ay isa sa mga pinakamahalaga. Pamilya Zhang ng Yangcheng, Zhang Demang. Magaling. Mukhang ang una kong tatapusin ay ang pamilya Zhang ninyo. Ang mga susunod na tao, ipagpapatuloy ko ang pag-iimbestiga. Iuulat ko agad kay Shenjun sa lalong madaling panahon, tungkol sa impormasyon ng pamilya Zhang, na ipadala ko na sa inyong email. Pakitingnan na lang po, tandaan mo. Huwag mong hayaang may makaalam ng lokasyon ko. Sige. City Lord. Takot ang iba sa iyo, pero hindi takot sa iyo ang Shenjun na ito.
Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanga. Mahal. Napansin ko. Na maganda ka nga talaga. Kailangan mo pa bang sabihin yan? Ako kaya ay, likas na maganda. Ang galing talaga pumili ni Master. Para ay set up ako sa isang napakagandang asawa. Tayo ay fiancé lang. At siguradong kakanselahin ko ang engagement. Hindi. Ako ang siguradong hihiwalay sa'yo. Yeti yan, lalaki ka ba talaga? Hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan kahit minsan? Bitawan mo ako. Alam mo ba, na ang magsuot ng ganito sa gabi, sa harap ng isang lalaki, ay gaano kadelikado. Bahay ko to. Kahit anong gusto kong suotin, isusuot ko. Sige. Tanggapin mo ang parusa mo. Bastos. Walang hiya. Bitawan mo ako. Sabi ko. Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Patayin ang mukha mo. Sa susunod. Hindi lang paa mo ang tatapakan ko. Sige, sige, sige. Huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging mabait. Yeti yan, huwag kang gagawa ng kalokohan. Ikaw, anong gagawin mo? Ang lalaking to. Hindi naman pala talaga masama. Buwisit na Yeti yan. Sa isip niya. Sana hindi na niya isipin yung mga ganoong bagay. Hindi ko na pwedeng isipin yun. Sabi ko hindi ako magpapakasal. Hindi ako magpapakasal. Muntik na akong hindi makapagpigil kanina. Siya ay may profound yin body. Masyadong malakas ang tukso sa akin. Sana bago ako mag-24, ay makasama ko na si Lu Zuking. Kundi, mamamatay ako. Yeti yan. Bakit bigla kang nag-practice ng ganitong health-preserving na martial arts? Tingnan mo sila. Ito ang dapat mong ginagawa sa edad mo. Ang mukhang malakas ay hindi laging magaling. Ang mukhang mahina ay hindi laging walang kwenta. Sino bang sinasabi mong walang kwenta ang martial arts? Wala naman akong tinutukoy na partikular. Pero dahil lumapit ka na, ikaw ang tinutukoy ko. Walang kwenta. Ikaw na maliit na cute. Karapat dapat ka bang magturo sa martial arts ko, miss? Pinapayuhan kitang huwag sumama sa basurang ito. Kundi, magsisisi ka. Ginoong walang kwenta ang ugali. May gusto ka bang sabihin? Magandang binibini. Hindi kaya. Balak mo nang iwan ang fiancé mo. Anong ginagawa mo? Bitaw. Nang aapi ng babae sa publiko. Papatayin kita. Xiaohong, tama na. Paano nangyari to? Puro forma lang pala. Xiaohong, tumigil ka nga. Hindi mo siya kaya. Maaari ko bang malaman kung sino ang iyong guro, binata? Ang pangalan ng aking guro ay hindi basta-basta sinasabi kahit kanino. Ang hindi pagtuturo sa anak ay kasalanan ng ama. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo naturuan ng maayos ang apo mo. Ang cute mo naman. Kahit isang daliri lang ng pamilya Tang, kayang-kaya kang durugin. Talaga ba? Bakit hindi mo hayaan ang pamilya Tang mo na pumunta rito at durugin ako? Ang pamilya Tang ay hindi man ganoon kagaling, ngunit hindi rin kami basta-basta pwedeng apihin. Ako, si Yetian, ay hindi rin ganoon kagaling, pero gusto kong makita kung gaano katindi ang pamilya Tang mo, binata. Pinapayuhan kitang huwag masyadong mayabang. Kung hindi mayabang, matatawag pa ba itong kabataan? Ngayong araw, nakabangga kayo ng pader. Mabuti. Gusto kong sukatin. Kung hanggang saan ang galing mo, kung mabali man ang matatanda mong buto, huwag mo akong sisisihin Huwag mong saktan ang matanda, mahal. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Nabuhay ako ng mahigit 60 taon, at ngayon lang ako minaliit ng isang bata. Tama na ang salita, halika na, bata, senior. Mauna ka. Magaling na bata, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na bengkwan. Kaya ba itong salagin ni Yetian? Ang lolo ko ay nasa antas ng Grandmaster. Naglalabas ng tunay na chi. Ikaw na cute, maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Ano?
Ang kalaban ni Ye Tian ay nasa antas pala ng martial arts grandmaster. Ye Tian, sana walang mangyaring masama sa iyo. Paano nangyari ito? Lolo. Nanalo si Ye Tian. Lolo, ayos ka lang ba? Kaya pala sa mundong ito, ay mayroon talagang mas mataas pa sa grandmaster. Parang pala ka sa ilalim ng balon. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sabi ko naman sa iyo, magiging maayos lang ako. Kaya mo palang talunin ang isang grandmaster, ang astig mo. Tara na. Oras na para umuwi, para gamutin ka. Itong lalaking ito, gusto na naman akong pagsamantalahan. Sinaktan mo ang lolo ko. Hindi ka palalampasin ng pamilya Tang. Mabuti pa'y buhatin mo na siya pauwi. Kapag nahuli pa kayo, baka tuluyan na siyang mapilay. Ayan. Tapos na ang gamutan natin ngayon. Ang atraksyon ng Zuan Yin Body sa akin ay masyado pa ring malakas. Tapos na ba? Parang ang tagal na simula noong huli ah. Bakit ang bilis niya? Ye Tian. Dumudugo ang ilong mo. Patay, hindi ko na mapigilan. Ye Tian, hindi pa pwede ngayon. Zuking, kailangan kita. Ye Tian, hayaan mo akong sagutin ang tawag. Ano yon? Handa na ang pamilya Wu na kumilos laban sa atin. Gumawa na ng masama ang pamilya Wu. Ano ang eksaktong sitwasyon? Dahil ba? Boss Lu, ikaw at isang estrangherong lalaki, laging magkasama. Nagdulot ito ng inis kay Young Master Wu. Ako pala talaga, ang dahilan ng gulo. Ang mga taong ito, para makuha ako, ginagawa ang lahat ng paraan. Kahit si Ye Tian kanina, ganun din. Ano? Wu, kumilos na ang pamilya Wu. Tama. Kaya lang, lahat ito ay usaping pang negosyo. Hindi mo maiintindihan. Sabi ko, kaya kitang tulungan na ayusin ang pamilya Wu. Naniniwala ka ba? Ye Tian, ang negosyo ay hindi patayan. Ikaw na lumaki sa bundok. Hindi mo maiintindihan. Mukhang ang reputasyon ko bilang Great Xia Shenjun. Matagal nang hindi lumilitaw ah. Ngayong gabi, may isang business dinner. Dahil gusto mo akong tulungan, sumama ka na lang, para makita mo ang mundo. Sige, pupunta ako para protektahan ka. Makinig ka sa sasabihin ko. Balita ko, yung mula sa probinsya, yung babaeng may mataas na katayuan. Dadalo rin. Narinig ko rin yan. Mukhang malapit siya kay Young Master Wu. Baka ang tinutukoy ay, yung batang si Ning Chin. Dahil sa pagiging matapang mo, ang binti mong ito, baka habang buhay, hindi na magamit. Nagsisisi ka ba? Hindi po. Huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Salamat, Kuya Ye Tian. Ngayon, yung batang yon, matagal ko na ring hindi nakikita. Siguro, malaki na rin siya ngayon. Anong sinasabi mo? Wala. Nga pala, hindi ka ba pupunta para makipag-usap sa kanila? Sasabihin ko pa lang sana sa'yo. Pupunta ako sa mga business partners ko para makipag-usap. Huwag kang gagawa ng gulo. Maliwanag. Naiintindihan ko. Ate, ito ay pag-atake ng dugo sa puso. Ate, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ate, bakit bigla siyang hinimite? Ate, gumising ka. Bilis, tumawag kayo ng doktor. Bilis. Posible kaya, ang magkapatid na ito, sila ang pamilya Su na sinasabi ng asawa ko. Kung tutulungan ko sila, siguro makukuha ko ang tulong ng buong pamilya Su. Pwede bang, tingnan ng matandang ito, Master, iligtas niyo ko ang ate ko, parang awa niyo na, basta hindi pa siya butot balat, kaya pa siyang buhayin. Ang medical saint ng National Medical Center, si Maui Guo ba yan? Oo, siya nga yung doktor, kapatid ni Derek. Kritikal ang kondisyon ni President Su. Wala akong katiyakan na mapapagaling siya. Kung ganoon, ngayon, dalhin na natin siya sa ospital. Hindi. Kung dadalhin siya sa ospital ngayon, pagdating doon, patay na siya. Ako na ang gagamot sa kanya.
Saan galing ang batang ito? Noong nanggagamot ang matandang ito, wala ka pa sa mundong ito. Lumayas ka nga rito. Kung maantala ang paggamot kay President Su, kahit ang buhay mo ay hindi sapat na pambayad. Ang ate mo ay inatake sa puso dahil sa stress. Dagdag pa ang sobrang pagod. Bigyan mo pa ng 2 minuto at pwede ka nang maghanda para sa burol niya. Ganoon ba talaga kalala, Miss Su? Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng taong ito. Dalhin na natin si President Su sa ospital ngayon. May pag-asa pa siya. Kung gusto mong mamatay ang ate mo, makinig ka sa kanya. Hindi. Ayokong mamatay ang ate ko. Kung ganoon, subukan mo. Panoorin mo ng mabuti. Hayop ka. Mamamatay na nga si President Su. Ang lakas pa ng loob mong bastyusin siya. Anong alam mo? Ito, ginagamot ko siya. Paggamot. Paggamot sa pamamagitan ng paghalik sa pasyente. Ngayon lang ako nakarinig niyan. President Su, tumawag na kayo ng pulis. Ay pakulong nyo. Ang manyak na ito. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Tatawag ako. Ate. Gising ka na. Pinakaba mo ako ng sobra. Ito. Anong nangyari sa akin? Paano nangyari ito? Bigla ka nalang hinimatay kanina. Kung walang, naglitas sa'yo agad. Natakot ako. Ito ay mula sa National Academy. Master Ma. Kayo po ba ang nagligtas sa akin? Wala siyang kakayahang iligtas ka. Ate. Siya ang nagligtas sa'yo kanina. Itayo mo ako. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, batang henyong doktor. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Ikaw nga. Magpahinga ka ngayon. Kung masyado kang mapapagod, babalik yan. Salamat sa paalala, batang doktor. Nakakahiya naman. Ang galing ng medical skills niya. Ate, ang paraan niya ng pagligtas sa'yo kanina, hinalikan ka niya. Oo, sa harap ng maraming tao. Sa harap ng maraming tao, hinalikan ako. Ang galing ng batang doktor na to. Siguro mas magaling pa siya kay Master Ma. Baka nga, matulungan niya si Lolo. Yeti yan. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Ang probinsya nung to. Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa pamilya Su? Yeti yan. Hindi ba siya ang rumored boyfriend ni Boss Lu? Tama. Pero hindi naman siguro nagkataon lang. Hindi ko rin nakita si Boss Lu. Mukhang ang Shenjo ng Great Sia. Masyadong low-key. Kailangan kong ipaalam sa mundo na nandito na ako. Ikaw. Ito, teritoryo ito ng pamilya Zhang. At banquet din ito ng pamilya Wu. Kahit si Miss Ning ay pupunta. Ikaw, huwag kang gagawa ng kalokohan. Sabi ko nga, anak ka rin ng isang kilalang pamilya. Bakit lagi kang nagtatago sa likod ng iba? Kung malalaman ito ng ninuno nyo, malamang babangon siya sa kabaong at tatalon palabas. Young Master Zhang, hindi ka naman ganito kaduwag dati ah. Buwisit na Yeti yan. Papatayin talaga kita. Young Master Zhang. Anong nangyari? Young Master Wu. Siya yung inuwi ni Boss Lu. Ikaw pala si Yeti yan. Yeti yan. Siya ang panganay ng pamilya Wu. Ang nangunguna sa 4 na malalaking pamilya. Huwag mo siyang kalabanin. Tama. Ako nga si Yeti yan. Pero, sa tingin ko, mahina ang mga tuhod mo. Mapatla at malalim ang mata. Sabi ko nga. Matagal ka nang may kidney deficiency, no? Ang probinsya nung to, kinalaban si Young Master Wu. Naghahanap talaga ng sakit ng katawan. Yeti yan. Pahalagahan mo na ang mga huling sandali mo. Bakit? Hindi kaya. Papatayin mo ako, Young Master Wu. Ang lalaking to, bakit hindi siya sumusunod sa script? Ang yabang talaga ni Young Master Wu. Inagaw niya ang babae niya. Ate, kung lalaban na ni Yeti yan si Wu Yonghui, siya lang ang matatalo. Mamaya na tayo. Kunin na lang natin si Yeti yan. Tutal. Siya ang nagligtas ng buhay mo. Kahit na makabangga natin, ang lahat ng nandito, kailangan nating iuwi si Yeti yan. Yeti yan. Siyempre hindi ko papatayin ang isang maliit na tao na tulad mo. Pero sa Yangsheng, baka wala ka ng buhay para manatili. Wu Yonghui. Hindi ba't, masyado ka namang arogante, Lu Zuking. Hindi mo na nga maprotektahan ang sarili mo. Ano? Poprotektahan mo pa ba ang lalaking to? Huwag mong isipin na ang pamilya Wu nyo ay kayang takpan ng langit. Ang pamilya Wu nyo, kapag maraming ginawang masama, siguradong mapapahamak. Ikaw. Yeti yan. Hanggat hindi pa nakakansela ang kasal natin, ikaw ay fiancé ko pa rin. Hindi ko hahayaan na apihin ka ng kahit sino.
Zuking. Ako ay isang lalaki. Paano ko hahayaan na protektahan mo ako? At saka, hinding-hindi ko rin hahayaan ang kahit sino na apihin ang mga taong nasa paligid ko. Yetian, ikaw na probinsyano, ang lakas ng loob mong kausapin si Young Master Wu. Nang ganyan, may karapatan ka bang magsalita? Pinakakinaiinisan ko ang mga tulad mong aso na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Ikaw, Yetian, naghahanap ka ng sakit ng katawan. Ngayon, kahit sino pa ang tumulong sa iyo ngayon, walang silbi. Sino ba tong napaka-arogante na nang-aapi sa akin? Kuya Yetian. Kanina. Kayo ba ang nang-aapi kay Kuya Yetian? Miss Ning, isang hindi pagkakaunawaan lang to. Kami ay sana nga ay hindi pagkakaunawaan lang. May umaagaw ng lalaki ko. Hindi, ikakansela ko na ang kasal natin. Magsabi ka ng totoo, ano ang relasyon nyo ni Miss Ning? Huwag kang ang magselos. Hindi naman tayo close. Bakit naman ako magseselos sa kanya kung hindi tayo close? Di mamaya. Kailangan kong maging sweet kay Ning Chin. Tutal, ang tagal na naming hindi nagkikita. Subukan mo lang. Ikaw ay fiancé ko sa pangalan. Sa harap ko, magiging sweet ka sa ibang babae. Hindi ba't pinapahiya mo ako? Kuya Yetian, bakit hindi mo ako pinapansin? Ning Chin, ang daming tao na nakapaligid sa'yo. Wala rin akong magagawa kung gusto kitang pansinin. Hinaharangan niyo si Kuya Yetian ko. Kuya Yetian, sa wakas, nagkita rin tayo. Miss Ning, ano ang relasyon mo sa gagawang ito? Bakit ang lapit niyo sa isa't isa? Sige na, tama na ang iyak. Ang daming nakatingin nahihiya na ako. Sino sa inyo ang maglalakas loob na tumawa? Hindi po, wala kaming nakita kahit ano. Hindi pwede, hanggat hindi natin alam ang totoo nilang relasyon. Hindi natin pwedeng galawin si Yetian. Lumipat tayo ng lugar. Young Master Wu, may Miss Ning na sumusuporta sa kanya. Mahirap itong ayusin. Gagawa tayo ng paraan. Imbestigahan nyo ng mabuti ang relasyon nila. Mas maganda kung mag-aaway silang dalawa. Oo nga pala, hindi rin ordinaryo ang pagkatao ni Yetian. Baka pati si Ning Chin ay nagkakagusto na rin sa kanya. Pwede natin siyang gamitin. Sige. Ipinapaubaya ko na sa iyo yan. Kapag nagawa mo ng maayos, may malaking pabuya ka. Sige. Yetian, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Sisiguraduhin kong mamamatay ka nang walang pinaglilibingan. Ikaw, anong gagawin mo? Li Moran, ikaw na baliw na babae. Kinapan mo ako. Zhong Defang, ikaw na basurang naninira ng mga babae. Kinapan kita para ipaghiganti ang mga babaeng iyon. Kuya Yetian, ano na ang gagawin natin sa kanya ngayon? Tumayo ka muna. Hindi tayo pwedeng lumabag sa batas, pero hindi rin natin pwedeng palampasin ang basurang ito. Tama na, ngayon. Hirap na siyang alagaan ang sarili niya. Talaga ba, Kuya Yetian? Ang mga basurang tulad niya, dapat maging tanga habang buhay, at walang makakapagligtas sa kanya. Ang galing, ate, ngayon may dahilan na tayo, para kumbinsihin ang pamilya, at mayroon din tayong ebidensya, na kinidnap niya tayo. Pagdating ng panahon, ang dalawang pamilya natin, ay sabay na magbibigay ng pressure sa pamilya Zhong. Nagpadala na ako ng mensahe kay Mama Zuking, sa bagay na ito, kasabwat ba si Wu Yonghui? Hindi, masyadong tusaw si Wu Yonghui. Hindi siya direktang nakialam. Siguro takot din siyang madamay. Ang pamilya Wu at pamilya Zhong, kailangang may mauna sa kanila. Bantayan mo silang mabuti. Ipaalam mo agad sa akin. Kuya Yetian, anong ginagawa mo? Gutom na ako. Tara na, dadalhin ko kayo sa isang food stall para kumain. Bata, huwag mo na akong pagnasaan. May fiancé na ako. Ate, Kuya Yetian, hindi mo ba ako gusto? Ning Chin, hindi ka na bata. May fiancé na siya, kaya sumuko ka na. Kundi, ikaw lang ang masasaktan. Ayoko, gusto kong magpakasal kay Kuya Yetian. Anak, tingnan mo, ang batang nagngangalang Yetian ba? Ang nanakit sa apo ko. Oo, siya nga ang batang iyon. Dapat siyang patayin.
Ginoong Ye, nandito ka na, Lolo. Hindi na kailangan ng formalidad. Ako ay isang doktor, natural na hindi ko hahayaang magdusa ang pasyente. Kung gayon, pasensya na sa aking kawalang galang. Shaoli, bilisan mo, ipagtimpla mo ng tsaa si Ginoong Ye. Maupo ka. Ginoong Ye, may itatanong ka ba sa akin? Lolo, ako ang nag-iisang nakaligtas sa pamilya Ye. Iyon ay ang bunsong anak ng pamilya Ye, si Ye Tian. May nakaligtas pa pala sa pamilya Ye. Lolo, alam ko, baka alam mo ang nangyari noon, ang katotohanan sa pagpatay sa pamilya Ye. Sana, masabi mo sa akin. Ye Tian, kung sasabihin ko na ang katotohanan ito ay hindi mo kayang lutasin ng mag-isa, pupunta ka pa rin ba? Ang paghihiganti para sa aking ama ay dapat mangyari, lalo na't ang buong pamilya ko ay namatay dahil sa isang sabuatan. Kung ako lang mag-isa ang magtatago sa kabundukan, paano ako magiging karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito? Tungkol sa nangyari sa pamilya Ye, alam kong may dalawang pamilya. Iyon ay ang dating pinuno ng pamilya, si Zhong Yuji. Ang pangalawa ay ang pamilya Wu. Sila ang nagplano at nasangkot sa nangyari sa pamilya Ye. Hindi nyo inaasahan, no, na hindi ako namatay noon. Hindi lang ako nabuhay, kundi inampun pa ako ng asawa ng aking guro. Ngayong malaki na ako. Kayong dalawang pamilya ay dapat mamatay para sa akin. Lahat kayo ay mamatay. Ito ang kapangyarihan ng isang Grandmaster, o higit pa sa isang Grandmaster. Baka nga kaya talaga ni Ye Tian. Ye Tian, ang impluwensya ng pamilya Zhang sa Yangcheng ay hindi ganoon kalaki. Ngunit suportado sila ng pamilya Zhang sa Kyoto. Hindi natin sila dapat kalabanin. Tungkol naman sa pamilya Wu, ang timog ng Yangcheng ay nasa ilalim ng kanilang impluwensya. Kung wala kang sapat na kasiguraduhan, ipinapayo ko na magtimpi ka muna, Lolo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Siguradong maghahanda ako ng mabuti. Pagkatapos, sa isang iglap, wawasakin ko ang mga masasamang puwersang ito. Iniligtas mo ang buhay ng matandang ito. Tutulungan ka ng pamilya So ng buong makakaya, pati na rin ang iyong nobya. Mama, Papa, Ate. Ipaghihiganti ko kayo, pangako. Ngayon, ang aking Shenzhen Mansion ay nasa ibang bansa. Kaka-rating ko lang sa Huaxia. Hintayin nyo lang na, may handa ko ang lahat. Shweji, ikalat mo ang balita. Sabihin mong nakabalik na ako. Gusto kong palabasin ang mga taong iyon isa-isa. Naiintindihan ko. Sa loob ng 2 araw, isusubasta ang Jiangxin Island. Bibilhin natin ito. Pipili ako ng magandang araw para ilibing ang aking pamilya sa Jiangxin Island. Magpahinga na kayo ng mapayapa. Anong nangyari, Ning Qin? Anong nangyari, Ning Qin? Ang pamilya Zhong ngayon ay parang mga baliw na hinahanap tayo. Mukhang iniisip nila na tayo ang pumatay kay Zhong Dafang. Huwag kang mag-alala, si Zhong Dafang mismo ang pumutol sa CCTV. Natatakot din siyang mag-iwan ng ebidensya. Ngayon, ang boomerang ay tumama sa pamilya Zhong mismo. Kailangan ba nating magpa-imbestiga? Kung pupunta sila para imbestigahan kayo, ipilit nyo lang na dapat nilang tingnan ang CCTV. Iyon ang hotel ng pamilya Zhong. Kung hindi nila ibibigay o magdadahilan, magiging pabor yun sa inyo. Naiintindihan ko. Anong nangyari, Zuking? Pumunta ka sa kumpanya. May mga problema akong kinakaharap. Iba ang tono mo. Siguradong hindi ito maliit na bagay. Pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Anong problema? Ngayon, lahat ng supplier ng Lu Group ay tinapos na ang kontrata. Tingnan mo ito. Ibig sabihin, kung wala tayong mahanap na supplier, malaking dagok ito sa inyo. Baka mabankrupt pa kayo. Hindi ko inaasahan na ang paghihiganti ng pamilya Wu ay magiging ganito kabilis. Pamilya Wu. Hindi kaya, hindi pa nila alam ang nangyari kagabi, ang pag-atake sa pamilya Zhong. Kagabi, hindi ako sumama sa pamilya So.
Ano ba talaga ang ginawa ni Yetian? Nakatanggap ako ng balita kaninang umaga. Naging tanga raw si Zhang Defang. Ikaw din ba ang may gawa nito? Tama. Tama. Ang pamilya Zhang. Nakatadhana silang sirain ko. Kumuha lang ako ng interes muna. May alitan kayo ng pamilya Zhang. Hindi lang sa pamilya Zhang. May alitan din ako sa pamilya Wu. At matagal na itong alitan. Bakit ba ako palaging nagpipilit na umatras sa kasal? Una, dahil masyado kang malamig. Hindi kita gusto. Pangalawa, ang dami kong kaaway. Baka isang araw mamatay na lang ako sa labas. Ikaw, baka maging byuda ka pa. Sino-sino pa ba ang mga kaaway mo? Ang pamilya Wu ang hari ng Yangcheng. May backer ang pamilya Zhou. Ang dalawang pamilyang ito. Kaya mo ba silang labanan? Ang aking nobya. Malamig lang sa labas pero mainit sa loob. Kahit na ganito ang problema sa kumpanya, nag-aalala pa rin siya sa akin. Nag-aalala pa rin siya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko kailanman pinansin ang mga pamilyang ito. Kailan mo ba babaguhin ang ugali mong mayabang? Sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. Tutulungan muna kitang ayusin ito. Yetian, alam kong magaling ka. Pero ang mga problemang ito, hindi lang nadadaan sa suntok, hindi ito basta-basta maayos. Lahat ng ito, kahit pagsama-samahin ang mga supply chain, hindi pa rin kasing laki ng Shenjun Group. Akala mo ba ang Shenjun Group ay madaling makipagtulungan? Depende rin yan kung sino ang nag-uugnay. May kakayahan ka ba talaga? Huwag mo na akong aliwin. Shenjun Group, kakadating ko lang sa Yangcheng. Maraming malalaking korporasyon dito. Gusto kong makipagtulungan sa kanila, pero ang Lu Group ko ay nasa dehadong posisyon ngayon. Bakit naman sila makikipagtulungan sa atin? Ayos na. Bukas ay ang bidding ng Shenjun Group. Ikaw talaga, pwede ka na ngayon. Magsimulang maghanda, bukas. Umakyat ka sa stage, at magkakaroon ka ng pagkakataon. Ang kampante ni Yetian, siguro hindi niya ako niloloko. No, hindi tama. Si Yetian ay may galing lang sa medisina at martial arts. Saan naman siya kukuha ng kakayahan sa negosyo? Kung ganoon, ang ginagawa natin sa pamilya Wu, hindi na rin natin kailangang intindihin ang mga parusa nila. Huwag mo nang intindihin. Makinig ka sa akin, Lu Zuking. Ikaw na babae ka. Malapit nang mabangkarote ang Lu Group natin. May gana ka pa talagang nandito, at nakikipagharutan sa lalaking ito. Lu Zuking. Kung wala kang kakayahan, ibigay mo na ang posisyon ng CEO, kay Shuiyi para siya ang gumawa. Kung ako sa'yo, dapat magpakasal ka na lang ng maayos kay Young Master Wu. Sa ganitong paraan, ang Lu Group natin, hindi ba magiging ligtas na? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para pumasok sa opisina ko nang walang problem? Huwag ninyong isipin na hindi ko alam ang mga masasamang balak ninyo. Sa mga nakaraang taon, kailan ba kayo hindi nag-isip na agawin ang posisyon ko? Lu Zuking, huwag mo nang ibahin ang usapan. Ngayon, kinalaban mo si Young Master Wu, at inilagay ang Lu Group sa panganib. Wala ka bang hiya sa mga ninuno ng pamilya Lu? Tama, para lang sa isang lalaki, naglakas loob kang tanggihan si Young Master Wu. Wala ka talagang kahihiyan. Ang lalaki ko, hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Ako ang ikatlong tiyahin mo. Ikaw na babae ka. Ang lakas ng loob mong sampailan ako. Ang sampal na ito ay para magising ka. Kung ganyan mo ako insultuhan, karapat-dapat ka bang maging nakatatanda sa akin? Lu Zuking, ang tapang mo talaga. Ang lakas ng loob mong bastyusin ang nakatatanda sa'yo. Bastos sa nakatatanda. Ako pa rin ang nakatatanda sa'yo. Anong tinatahol-tahol mo dyan? Ikaw na babae ka. Kung hindi ka magpapaliwanag sa akin ngayon, hindi pa tayo. Tapos, sige, kung hindi mo ngayon, ibibigay ang posisyon ng CEO, at magpapakasal kay Young Master Wu, kakalbuhin kita. Sino kang lalaki ka? Ito ay usapin ng pamilya Lu. Ako ang fiancé ni Zuking. Si Yetian. Lu Zuking. Tingin ko, nagkatinginan ang mga lalaki, mga walang kwentang tao na walang nagturo. Kayong dalawa, ang bibig nyo, kung hindi nyo lilinisin ang pananalita nyo. Wala akong pakialam. Hindi na kayo makakapagsalita kailanman. Ikaw na lalaki ka ba talaga? Pati babae pinapatulan mo. Ako, ikaw talaga ang gusto kong saktan, sa buong buhay ko.
Ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga tulad nyo, na nananakit ng sariling pamilya, mga walang pusong nilalang. Alam ni Yeti yan ang sakit na nararamdaman ko, at pinoprotektahan niya rin ako. Lu Pingkang, ikaw na lalaki, ang sarili mong asawa at anak ay sinasaktan. Hindi mo man lang ba kaya, na lumaban tulad ng isang tunay na lalaki? Security, may nananakit dito. Boss Lu, ito ay, palabasin niyo sila. Kung wala akong pahintulot, bawal pumasok. Kung mangyayari pa ito ulit, mag-resign ka na lang. Opo, tandaan ko po. Pangalawang binibini. Dito po, Yuan Renfeng. Ang lalaking iyon ang nanakit sa akin. Hindi mo siya hinuhuli, at pinapaalis mo pa ako. Ayaw mo na bang magtrabaho? Pangalawang binibini. Umalis na lang po kayo agad. Masyadong malakas ang taong iyon. Kaming ilan kanina, ay napabagsak na niya. Ito. Lu Zuking, kung hindi mo maresolba ang problema ng Lu Group, bukas sa board meeting, papatalsikin kita. Sige ba, malalaman din natin kung sino ang tunay na payaso. Sige. Bukas, ipapaalam ko sa inyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Terra. Lumabas na rin kayo. Opo. Boss Lu. Sa tingin ko, dapat mong i-cancel ang kasal nyo ni Yetian, at sumama kay Young Master Wu. Sa ganitong paraan, ang negosyo natin, ay magpapatuloy. Tinuturuan mo ba ako kung anong gagawin? Fu. Tinuturuan mo ba ako kung anong gagawin? Ako. Mula ng unang araw ko rito. Mukhang hindi mo na ako gusto. Ikaw na mahirap na lalaki. Wala kang maibibigay kay Boss Lu. Kahit kaunting tulong, bukod sa marunong kang makipaglaban. Ano pa bang silbi mo? Lalo na't dahil sa'yo. Nakialam na ang pamilya Wu. May paraan ka ba para maresolba ito, mahal? Tingnan mo siya. Napansin ko. Ang mga nasa paligid mo, wala man lang kahit isang mabuting tao. Ang sekretaryang ito, ibebenta ka rin niya balang araw. Palitan mo na siya agad. Boss Lu, tapat ako sa'yo. Itong si Yetian, gusto lang niyang sirain ang relasyon natin. Kung hindi ka makikinig sa akin, wala nang susunod na pagkakataon. Lumabas ka na. Opo, hindi ko na po uulitin. Yetian, huwag kang magkakamali. Kundi, mamamalamouse tayo sa kalsada. Kahit ano paman, maging tapat ka lang, at makinig ka sa akin. Tsaka, kahit mamalamouse tayo sa kalsada, kaya kitang buhayin. Nadulas lang. Aray, 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 asawa ko, asawa ko, asawa ko, dahan-dahan lang. Mag-iikot din ako ng palihim. Para ayusin ang kultura ng kumpanya. Vice President Ye, Xiaosan, ito ang bagong hire. Sa R&D Department, Vice President Ye, bilisan mo at asikasuhin ang onboarding ni Vice President Ye. Si Vice President Ye pala, aasikasuhin ko na po agad ang onboarding nyo. Sino ba tong lalaking to? Ang lakas ng loob na pormahan ang babaeng gusto ko. Vice President Ye, sasamahan ko na po kayo sa R&D Department. Sige. Ito po ang workstation nyo. Vice President Ye, may oras ba kayo mamayang gabi? Kain tayo ng barbecue. Tingnan natin pagkatapos ng trabaho. Mukhang hindi mabuting tao to. Mukhang, kailangan din siyang ayusin. Hoy, ako si Hanlong, Deputy Director ng HR. Yetian, tama, dalhin mo rito ang mga dokumento mo, para makita ko. Online ko inasikaso ang onboarding ko. Vice President Han, pwede mong tingnan sa internet ng kumpanya ang mga dokumento ko. Ibig sabihin, nakapasok ka dahil sa backer. Hindi ko kailangang mag-report sa'yo tungkol dyan. Akala ko kung sino kang magaling. Galing ka lang pala sa Africa. Tingnan natin kung paano kita paglalaruan. Galing Africa. Bihira yan ah. Rare animal ka pala. Graduate din naman sa maayos na eskwelahan. Sige, tanggap ka na ngayon. Pero kung hindi mo aayusin ang trabaho mo, mag-ingat ka. Kung maayos ba ang trabaho ko o hindi, hindi ikaw.
na isang vice president lang ang magdedesisyon. Sige, sige. Mula ngayon, kailangan mong galingan ng mas mabuti pa. Hindi ko alam kung dumating na si Shweji. Masyadong mayabang ang deputy director na to. Hindi sapat ang pagpapanggap mo bilang ordinaryong tao. Panginoong Shenjun. Panginoong Shenjun, sobrang namiss kita. Mag-ingat ka sa reputasyon mo. May asawa na ako. Hindi pa naman pumapayag si Lu Zuking. Napakasalan ka, di ba? Aba, mangyayari rin yan sa lalong madaling panahon. Ang karisma ng Panginoong Shenjun na ito, hindi mo pa ba alam? Tara na, i-report mo ang sitwasyon. Sa ngayon, isa pa lang. Ang pinuno ng sales department, tao ng pamilya Guo. Sa ngayon, na-trace na natin ang mga umatake sa pamilya Shenjun. May 4 pang pamilya na sospek, pamilya Guo sa probinsya, pamilya Tang, pamilya Zhang sa Kyoto. At malamang, mayroon pa, ang pamilya Ye sa Kyoto. At malamang, mayroon pa, ang pamilya Ye sa Kyoto. Mukhang nalaman na ng Panginoong Shenjun. Pinalayas nila tayo mula sa mga pamilya sa Kyoto. Hindi nila tayo hahayaang mabuhay. Maghintay lang kayo. Hindi ko sila hahayaang mabuhay ng higit sa 2 buwan. Palagi kaming susunod sa Panginoong Shenjun. Ito ang bidding conference bukas. Ang draft na listahan. Ito ang listahang ibinigay ni Guo Changqing. Lotte Group. Ang basurang tulad nito, ang lakas ng loob niyang sumali. Siguradong malaki ang binayad niya. Ang listahan para sa conference bukas. Hayaan mo siyang mag-announce. Pero, boss, si Guo Changqing, paano kung baguhin niya ang listahan? Kung susubukan niyang baguhin, mamatay siya. At saka, ang bidding ng Lu Group bukas, dapat pumasa. Iyon ba ang kumpanya ng asawa mo? Ang kumpanya ni Lu Zuking, tama. Ang maliit na demonyong ito, hindi lang siya inosente, interesado siya sa akin, at sa mga magagandang babae, may kakaibang hilig. Fiancé pa lang siya, hindi pa siya matatawag na asawa. Huwag kang gagawa ng gulo para sa akin. Naiintindihan ko, bukas, kakausapin ko ng maayos, si Miss Lu. Sige na, babalik na ako sa R&D department. Vice Ye, kakapasok mo lang sa trabaho, at wala ka na agad, sa pwesto mo, bulag ka ba? Saang mata mo nakitang wala akong ginagawa, isa pa. Taga-HR ka lang. Bakit mo pinapakialaman ang R&D department namin, ang pulis ng Pasipiko? Ang lawak ng sakop mo, Yeti yan. Mas mabuting magdasal ka na hindi kita mahulihan ng kahit ano. Xiao Cheng. Ngayong araw, pagkatapos ng trabaho ko mamayang gabi, may oras ka ba? Samahan mo naman akong kumain. Sinabi ko na sa'yo, ilang beses na. Huwag mo naman akong ipahiya. Ito ang totoong pag-iimbestiga ng palihim, mahalagang bahagi. Pagdurog sa mga lokal na siga. Miss Cheng, mamayang gabi, kain tayo ng barbecue. Sagot ko, Vice President Ye, Yeti yan. Nanggugulo ka na naman. Akala mo ba akong si Hanlong ay isang tigreng walang ngipin? Ha, lumayo ka nga sa akin. Ikaw. Baliw ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, ginagamit mo yang maliit mong posisyon para apihin ang mga empleyado. Hanggang dyan lang ang kaya mo. Yeti yan. Patay ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatagal sa kumpanyang ito. Sabi ko nga, Vice President Han, ang kitid naman ng utak mo. Nagmamagandang loob na nga ako na sabihin ang mga mali mo. Kung ayaw mong magbago, edi wag. Gusto mo pa akong patayin. Humanda ka sa akin. Anong ginagawa niyo rito? Wala ba kayong trabaho? Director Yao, siya ang bago sa grupo natin. Si Yeti yan, ang bagong Vice Director ng R&D. Unang araw pa lang niya, maaga na siyang umuwi. Kakausapin ko pa lang sana siya. Hindi ko inasahan na magdadala siya ng babaeng martial artist. Ikaw ba si Yeti yan? Pumunta ka sa opisina ko. Sige. Si Director Yao ang pinakamahigpit dito. Maghintay na lang si Yeti yan sa parusa niya. Pasensya na, bukas pa ang bidding. Saka na ako pupunta sa kumpanya. Ngayong araw, wag na muna. Director Yao, pasaway talaga ang lalaking yan.
Ang pagtanggap sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Vice Ye, sumama ka muna kay Director Yao. Pumunta na kayo. Sige na, aalis na ako. Director Yao, kung mananatili ang lalaking yan sa grupo, siguradong gagawa siya ng mas malaking gulo. Tumahimik ka. Ang Vice Director ng R&D ay mas mataas ang posisyon kaysa sayo. Mas mabuting itigil mo na yang mga kalokohan mo. Kahit na tao ka ni President Wu, kapag nagkamali ka, hindi rin kita palalampasin. Anong tinitingnan nyo? Bumalik na kayo sa trabaho. Saan ka galing? Kanina, kinausap ko ang taong in charge sa Shenjun Group. Pwede ba? Tigilan mo na ang pagyayabang. Umaarte ka na parang kilala mo talaga sila. Tulad ng mga matataas na opisyal ng Shenjun Group. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang aksidente. Ang daming tao dito. Nagyayabang ka pa rin. Wala kang hiya. Su Jinyu, hindi ko inaasahan. May race 8 pa pala kayo. Pero, paglabas nyo, walang makakapagligtas sa inyo. Su Yu, traidor ka. Kahit wala kaming makain, hindi kami magiging tulad mo, na nagiging aso ng iba. Xiao Li, huwag mo nang kausapin ang mga ganitong tao. Nasa kamay natin, ang sinaunang race 8 na ibinigay ni Mr. Ye, kahit si Lolo hindi pa nakikita ito. Talo na kayo. Mukhang malaki ang impluensya ko. Kahit ang malumanay na si Ate Jinyu, nagsisimula na ring magsalita ng masama. Ang buwisit na Yetian na ito, laging nakakaakit ng mga babae. Pero, kung wala ang tulong ni Yetian, ang pamilya Su, natatakot ako. Hindi rin tutulungan ng pamilya Luko. Maghintay na lang tayo at tingnan. Tingnan natin kung ang Yetian na sinasabi nyo, may kakayahan ba talaga? Ikaw na malapit ng mabangkarote, Lu Group. Karapat dapat din bang makuha ang pabor ng Shenjun Group? Hindi ba ito yung laging basura na laging sinasampal ko sa mukha? Ano, may paraan ba kayo? Ikaw na isang lalaki, karapat dapat din bang maliitin ang pamilya Wuko? Dati dahil kay Miss Ning, pinalampas kita. Ngayon si Miss Ning mismo, nasa gulo na rin. Wala nang makakapagprotekta sa iyo. Ang angas ni Young Master Wu, lalaki. Lumuhad ka na kay Young Master Wu. Yumuko at humingi ng tawad. Sa hinaharap ikaw at si Lu Zuking. Kapag namam-alamos kayo sa kalye, kung magkita tayo, baka bigyan pa namin kayo ng limos. 2 hita ng manok para kainin. Asawa ko, huwag kang matakot, huwag makipagtalo sa mga ito, mga palakang nasa ilalim ng balon. Ang pangit mo. Pero ang Shenjun Group, hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Kailan kaya ang Shenjun Group magkakagusto sa Lu Group? Baka naman, kapag namam-alamos na kayo sa kalye. Sa bidding na ito, ang pamilya Zhang at pamilya Wunyo, walang karapatan. Sabi ko, lalaki ka nga talaga. Akala mo ba ikaw si Shenjun? Ang yabang mo. Nakakatawa talaga. Dahil ang pamilya Wu at pamilya Zhang ko, sino pa ang may pagkakataon? Oo nga, syempre ang pamilya Su at pamilya Ning. Hindi sana siya pagtatawanan. Sige, bata. Kung ganoon, magpustahan tayo ngayon. Tingnan natin kung ang pamilya Wu namin, o ang pamilya Lo at Sunyo, ang makakakuha ng kooperasyon ng Shenjun Group. Sige, kung matalo ako, hindi na ako tatapak sa Yangcheng. Paano naman kayo? Kung matalo ako, hindi ko nagigipitin ang pamilya Lunyo. Deal. Lahat. Mangyaring bumalik sa inyong mga upuan. Magsisimula na ang bidding. Magsisimula na ang magandang palabas. Mamaya, maghintay kayong umiyak. Sino ang nagbibigay sa inyo ng lakas ng loob? Si Guo Changqing ba? Ikaw? Sino sa tingin nyo ang makakapagligtas sa inyo? Si Guo Changqing ba? Ikaw? Sa pagkakataong ito, ang kwalifikasyon sa bidding ng aming Shenjun Group ay iaanunsyo ni Minister Guo. Tawagin natin si Minister Guo, ang pamilya Guo mula sa kabisera ng probinsya. Ginoo. Ito ang draft na listahan para sa bidding bukas. Ang sumusunod ay ang listahang ibinigay ni Guo Changqing. Lotte Group. Kahit ang ganitong basura, lakas loob na isinama ni Guo Changqing. Magkano ba ang tinanggap niyang pera? Sa bidding bukas, hayaan siyang basahin ang listahan. Pero Ginoo, paano kung baguhin ni Guo Changqing ang listahan? Kung maglakas loob siyang baguhin, mamamatay siya. Laging may mga peste na gustong saktan ng grupo. Kaya lilinisin ko ang mga basurang ito. Lahat, inaanunsyo ko.
Ang mga grupong napili para sa kooperasyon sa pagpapaganda ay Lotte Group at Amey Group. Ang mga supplier ng materyales ay Pamilya Wu at Pamilya Zhang. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Yetian, ano ang gagawin natin ngayon? Nawala ang kooperasyon sa mga materyales sa pagtatayo. Ngayon, ang pamilya natin ay talagang mababankrupt na. Huwag kang mag-alala. Kung sino ang huling tatawa, siya ang panalo. Mahal. 失去建材方面的合作， Huwag kang matakot. Yetian. 破产了。 Ikaw na galing sa bundok, ano ang silbi ng pagiging marunong sa martial arts? Mag-impake ka na, at lumayas ka na, lalaki. Ang mga panlilinlang mo, baka maloko si Luzuking. Pero hindi ako, mukhang hindi lang ako, ang naiinis sa manlolokong si Yetian. Ang basura ay laging basura, lumayas ka sa Yangcheng. Yetian. Huwag mo silang pansinin. Tayo na. Mukhang mayroon kayong mga personal na alitan. Pero hindi ito makakaapekto sa pagiging patas at makatarungan ng Shenjun Group. Salamat, Boss Wu. Guo Changqing, binago mo ang totoong listahan. Tanggapin mo ang investigasyon. Ano ang ginagawa nyo? Saan nyo nakuha ang ebidensya? Saan nyo nakuha ang ebidensya? Saan nyo nakuha ang ebidensya? 真是无奈。 Saan nyo nakuha ang ebidensya? Saan nyo nakuha ang ebidensya? Saan nyo nakuha ang ebidensya? Anong ginagawa nyo? Saan galing ang ebidensya nyo? Bistado na kayo. Gusto nyo pa magpalusot? Inosente ako. Ako lang ay nagbabasa lang sa listahan sa computer. Minister Yao, ipakita na natin sa lahat ang CCTV footage. Tumahimik ang lahat. Sa loob ng Shenjun Group, may nangyaring malaking insidente. Ngayon, ilalabas na ang ebidensya sa publiko. Guo Changqing, alam kong hindi ka kumbinsido. Panoorin mo to. Masamang tao, nakakadiri. Sabi ko na nga ba, ang sinaunang race 8 na binigay ni Mr. Paano matatalo sa inyo? Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Ako ang panganay na anak ng pamilya Guo. Nasa Daksha tayo. Ito ang Shenjun Group. Kahit ikaw pa ang pinuno ng pamilya Guo, huhulihin ka pa rin kung nandito ka. Dalhin siya sa Department of Justice. Naayos na ang panloob na problema. Ngayon, i-aanunsyo na ang totoong mga partner para sa beauty sector, ang Su Group at Amey Group. Dahil sa panunuhol ng Lotte Group, sila ay permanenteng ibaban ng Shenjun Group. Ang galing, tayo ang napili. May pamilya na ako, anong ginagawa mo? Alis, alis, alis. Kaya ko pa tong tiisin. 还能忍住。 Yetian, salamat, wala yun. Halika, yakap. Yetian, ang double standard mo. Bukod pa rito, para sa construction sector, ang napili ng Shenjun Group ay ang Lu Group. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Congratulations sa mga nanalo. Ako lang ang legal na asawa. 成功。 Oh my God. 天哪！ Yetian, salamat. Alam kong ikaw ang 都是 tumulong. 你帮的忙。 Ang talino mo talaga, pero magaling din naman ang Lu Group. Kung hindi, kahit anong tulong ko, wala ring mangyayari, di ba? Ano na? Talo na kayo ngayon, no? Yetian, huwag kang masyadong mayabang. Kinalaban mo ako. Sa Yangcheng, baka wala ka ng lugar dito. Tara na. Ilang beses ko na kayong pinahiya, hindi pa rin kayo natututo. Tandaan nyo ang sinabi nyo, mula ngayon. Bawal nyo nang apihin ang Lu Group, kung hindi nyo matatandaan, wala na kayong bukas. Ikaw, Yetian. Sino ka ba sa akala mo? Yetian, teritoryo to ng Shenjun Group. Ang lakas ng loob mong manakit ng tao. Wala kang respeto sa Shenjun Group. Binabaliwala mo sila, para kang bata. Kapag hindi manalo sa salita at santukan, tatawagin ang magulang. Kaso, hindi mo man lang tiningnan. Bahay mo ba to?
teritoryo ng mga boss, mga young master ng pamilya Zhang at pamilya Wu, pati na rin ang mga kinatawan ng Lotte Group. Sa ngalan ng Shenjun Group, ipinapalam ko sa inyo, ang Shenjun Group ay hindi na kayo papayagang makatapak dito. Tayo na. Mga kagalang-galang na bisita, palagi kayong ituturing ng Shenjun Group bilang mga VIP. Young Master Wu, anong gagawin natin ngayon? Hindi ba't magaling makipag-away ang Makong na yon? Anong silbi ng pagiging magaling makipag-away? Humanap tayo ng mas magaling. Tang Guanwei, nasa labas ako ng Shenjun Group. Pumunta ka rito at tulungan mo akong turuan ng leksyon ng isang tao. Young Master Wu, nakuha mo talagang imbitahan ang isang miyembro ng martial arts family na pamilya Tang para lumaban. Siguradong patay na si Ye Tian. Lumabas din kayo sa wakas. Ye Tian, patay ka na. Inimbitahan ni Young Master Wu ang head ng pamilya Tang para kumilos. Ye Tian. Si Tang Guanwei ay ang head ng pamilya Tang. Isang walang katapat na nilalang sa Yangcheng. Hayaan nating si Miss Zuking ang magpalaya sa kanya. Oo nga, hindi dapat binabangga ang mga taong to. Mukhang naghahanap ng sakit ng katawan. Sayang naman kung hindi ko bubugbugin. Young Master Wu, nandito na si Tang Guanwei. May ibubuga rin. Parang kalahating matandang Tang lang. Wu Yonghui, para lang harapin ng isang bata. Tinawag mo pa ako. Tumatanda ka na yatang Paurong. Wala bang tutulong sa'yo sa pamilya mo? Huwag mo siyang maliitin. Ibigay mo ang lahat ng lakas mo. Pagkatapos nito, bayad na ang utang na loob mo. Pagbibigyan kita ng 2 kamay. Mauna ka na. Ikaw ang nagmamayabang, kaya huwag mo akong sisisihin. Huwag mo akong sisisihin. Hindi ko naman nilakasan Ang hina naman. Si Ye Tian, nagawa pang talunin si Tang Guanwei. Tang Guanwei, umaarte ka ba? Hayop kang bata ka. Ang lakas ng loob mong traidorin ako. Kayo bang mga taga-pamilya Tang ay may mga sira sa ulo? Kakabagbog ko lang sa matandang Tang nung isang araw. At sa kung sino mang Tanghong na yun. Ngayon naman, nagpresenta kang magpabugbog. Bakit? Kayo bang mga taga-pamilya Tang? Ilan pa sa inyo ang gustong mabugbog? Ang bumugbog sa matanda namin. Ang misteryosong tao na yon ay ikaw, ang tatay ni Tang Guanwei. Hindi ba't siya ang dating head ng pamilya Tang? Ang dating head ng pamilya Tang. Matagal na siyang naging Grandmaster. Kung natalo siya ni Ye Tian, hindi ba't isa siyang innate Grandmaster? Akala ko nung nakaraan, tsamba lang ang panalo niya. Hindi ko inasahan. Kahit ang head ng pamilya Tang, hindi kayang talunin si Ye Tian. Kinalaban mo ang taong hindi mo dapat kinalaban. Talo na ako ngayon. Tang Guanwei, hindi ka pa nga lumalaban, sumusuko ka na. Sige, ituloy mo. Lalaban pa ba ako? Kahit ang matanda sa pamilya namin, ay hindi nila katapat, sa isang tira lang. Kung lalaban ako, parang nagpakamatay na rin ako. Bayad na ang utang na loob ko. Wala na tayong utang sa isa't isa. Kung ganoon, ano pang silbi ng pagtawag ko sa'yo? Ikaw na lalaki ka. Ikaw, anong gagawin mo? Nakalimutan kong bugbugin ka. Huwag kang lalapit. Ang kamay ko, paulit-ulit mo akong binabastos. Akala mo ba wala akong pasensya? Bumalik ka at sabihin mo sa pamilya Wu, ang paghihiganti ng pamilya Ye, ay magsisimula na ngayon. Lu Zuking, ito ay isang board meeting. Dinala mo ang tagalabas na ito. Anong ibig mong sabihin, Lu Binglian? Alam mo rin na ito ay isang board meeting. Maliban sa'yo, lahat ng nandito ay may posisyon. Ang pag-uutos mo sa isang CEO. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang tita mo. Ang lakas ng loob mong tawagin ako ng ganyan. Sa board meeting, posisyon lang ang mahalaga. Kung sino man ang mag-iinarte pa, lumayas na agad sa Lu Group. Ang asawa ko ay may aura ng isang reyna. Ito ang aking fiancé. At siya rin ang pinili ni Lolo, bilang tagapagmana ng Lu Group. Ngayong nasa ibang bansa si Lolo, ang gawain ng pagiging pamilyar sa Lu Group, ay ipinagkatiwala sa akin, President Lu. Ang board meeting ngayon, ay tungkol sa iyo, na sumisira sa interes ng Lu Group, hindi tungkol sa kung sinong tagapagmana. Tama. Lu Zuking, kung hindi mo makukuha ang kwalipikasyon para makipagtulungan sa Shenjun Group, ibig sabihin wala kang kakayahan. Ang Lu Group ay hindi kailanman papayag na ang isang walang kakayahang tao ang mamuno. Kahit masakit pakinggan ang sinabi ni Binglian,
Totoo naman iyon. Napakaraming tao sa pamilya Lu. At kailangan ng maraming pera para makakain. President Lu, bumaba ka na sa pwesto. At hayaan ang mas may kakayahan. Na mamahala sa Lu Group. Mahal. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Laging nandyan si Ye Tian para suportahan ako. Pero minsan, nagagalit pa rin ako. Sa kanya. Kailangan ko na itong baguhin. Ye Tian, salamat. Paano kung sabihin ko na ang Lu Group ay nakuha na ang kwalifikasyon para sa kooperasyon? Imposible, hinding-hindi mangyayari yan. Kahit anong pagpapanggap mo, hindi mo kami matatakot. Akala mo ba hindi ko alam na binayaran ninyo si Guo Changqing? Ano? Inaamin mo ba na pinigilan mo ang Lu Group at ang pamilya Su? Inaamin ko ang lahat ng aking kasalanan. Inaamin ko na binayaran ako ni Lu Shuiyi para ibaba ang kwalifikasyon ng Lu Group. Imposible ito. Sabi niya hindi niya ako ipagkakanulo. Nakuha ko na ang kwalifikasyon para sa kooperasyon. May ilan sa inyo na hindi nakarapat-dapat na manatili pa sa Lu Group. Naghanda ako ng bagong listahan. At ipapamahagi ito sa buong Board of Directors. Lu Zuking, gusto mo ba akong palayasin sa Lu Group? Nag-ambag kami sa kumpanya. Hinihiling ko sa mga miyembro ng board na bumoto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang mga shares ni Lolo ay inilipat na lahat sa akin. Ngayon, bilang may hawak ng 65%, bilang major shareholder, idinedeklara ko na gagamitin ko ang aking veto power. Ano? Bakit napakabayas ni Lolo? Ang dating chairman, paano niya hahayaang isang babae ang kumontrol sa kumpanya? Oo nga, tama. Tingnan nyo agad ang listahan sa mga phone nyo. Ang mga dapat umalis, lumayas na kayo ngayon din. Kung malaman ko na may ginagawa kayong kalokohan ng patago, babawiin ko lahat ng shares nyo at aalis kayo sa Lu Group habang buhay. Alis. Pakiramdam ko, ang Shenjun Group. Pwede ko na ring ipamahala sa asawa ko. Asawa ko. Ang astig mo kanina, nakuha mo na. Ang 3% ng karisma ko, pwede ba? Huwag kang masyadong makapalang mukha, ngayon. Tinulungan kitang makuha ang kooperasyon, kaya mamayang gabi, dapat ba? Ikaw, anong gagawin mo? Asawa ko. Hindi ka pwedeng maging walang utang na loob. Ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, asawa ko. Napagtanto ko, na talagang in love na ako sa'yo. Ang bad boy na to. Nakakainis talaga. Boss Lu. Anong ginagawa nyo? Boss Lu, kayo. Li Xiaonan, mukhang hindi ka na bagay na magtrabaho rito. Ano? Jiang Chen, sis auntie na si Li Xiaonan. Ihanap mo ako ng bagong assistant na magsisimula bukas. Boss Lu, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na uulitin. Palagi mong binubuli si Ye Tian, at nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas laban sa kanya. Ang utang na to, sisingilin ko na ngayon. Boss Lu. Boss Lu. Young Master Zhang, gusto mo ba ng personal na impormasyon ni Lu Zuking? Magandang araw, Mr. Ye. Hello, hello, hey, hello, hello. Sige na, huwag ka nang magyabang. Sa tingin ko, kaysa sa maging Shenjun, mas gusto ko pa na maging palamunin mo. Huwag kang ang magsalita ng ganyan, mamaya marinig ka pa ng mga baliw na tagahanga ng Shenjun, baka hanapan ka pa ng butas. Sige, Ye Tian. Mr. Ye, Boss Lu, magandang gabi. Napakaswerte naman ni Boss Lu. Siya pala ang mapapangasawa ni Ye Tian. Bakit hindi ko siya nakilala ng mas maaga? Nasaan na ang asawa ng guro ni Ye Tian? Nandito rin pala kayo. Magandang gabi. Buwisit na Ye Tian. Ang hilig mambabae. May kani-kanyang ganda rin sina Boss Su. Hindi sila nagpapahuli sa akin sa ganda. Anong gagawin ko? Nandito na ang matandang master ng pamilya Guo mula sa probinsya. Pamilya Guo mula sa probinsya. Dahil nakialam kayo sa mga nangyari noon, pagbabayaran ko kayo.
Pati ang matandang master ng pamilya Guo ay pumunta. Mukhang para ito kay Guo Changqing. Si Guo Changqing ngayon, nakakulong na sa Law Enforcement Department. Napakalaki ng reputasyon ng pamilya Guo sa probinsya. Paano nila palalampasin ito? Ang Shenzhen Group, pagkatapos ng lahat, ay bago pa lang sa Yangcheng. Mahirap talunin ng dayo ang mga lokal na siga. Masyado pa ring mahirap. Bakit ka nakaharang sa daan ko? Tanda. Ang laki-laki ng daan, hindi ka dumaan doon. Kailangan mo talagang dumaan dito. Sa tingin ko, malapit na ang katapusan mo, no? Yeti yan. Anong ibig mong sabihin, bata? Ang lakas ng loob mong galitin ang pinuno ng pamilya Guo namin. Sawa ka na ba sa buhay mo? Literal ang ibig kong sabihin, may sakit ka talaga. At saka, ngayong umaakyat ang galit mo sa ulo, mas lalo kang hindi tatagal, Mr. Ang mga taong ito, sinasadya nilang maghanap ng gulo para magpakitang gilas. Umalis na lang tayo, sige. Aba, ngayon, kahit sinong aso't pusa, ang lakas ng loob na bastyusin ng pamilya Guo ko. Kayong dalawa, turuan niyo ng leksyon ang batang ito. Ako ang bahala sa mangyayari. Tigil. Matandang Guo, ang natatandaan ko, parang hindi naman imbitado ang pamilya Guo para dumalo sa piging na ito, di ba? Hinuli niyo ang anak ko ngayon. Hindi ba dapat magbigay kayo ng paliwanag? Sa pamilya Guo, lumabag si Guo Changqing sa patakaran ng kumpanya. Lumabag pa siya sa batas ng bansa ng Daksha. Hinihingan mo ako ng paliwanag. Sino ka ba sa akala mo? Mabuti. Napakabuti. Kung lumabag ang anak ko sa batas, natural lang na parusahan siya. Pero itong batang ito, walang pakundangang sinabing malapit nang mamatay ang tatay ko. Hindi ba kayo? Dapat magpaliwanag sa akin, mga taong hindi naman imbitado. Ang lakas ng loob mong magsalita rito. Sila ang mga VIP ng Shenzhen Group ko. Mga tauhan, palabasin niyo silang lahat. Dalhin niyo sila, ikaw. Maghintay lang kayo. Hindi na namin kayo ihahatid. Mga VIP, magsisimula na ang piging. Pumunta na po kayo sa unahan. Sige. Mahal, huwag ka nang iinom ng marami sa susunod. Oo, susundin ko na ang asawa ko. Kayong magkapatid na Su. Kahit anong pagnanasan nyo. Ako lang ang mahal ng lalaking to. Hindi pwede, kailangan kong mag-CR. Humanap ka ng mapaparadahan. Bilis. Mahal, hindi naman talaga ako lasing. Mga mamamatay tao. May gustong hamarang sa atin. At patayin tayo sa daan. Manatili ka sa loob ng kotse. I-lock mo ang pinto. Huwag kang bababa. Ako na ang bahala sa kanila. Naniniwala ako sa'yo. Yeti yan. Papatayin talaga kita ngayon. Mukhang gusto ring maputulan ng isa pang braso ni Young Master Wu. Patayin niyo siya. Halimaw. Hindi ka tao. Wu Yonghui. Sino kaya ang naghihintay ng kamatayan ngayon? Nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Marami akong pera. Ibibigay ko sa iyo lahat. Ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundo. Mahal. Ayos lang. Paano na tayo ngayon? Kung iimbestigahan ito ng mga awtoridad, madadami ka ba? Ang mga kasamaan nila ay sapat na para patayin sila ng paulit-ulit. Huwag kang mag-alala, ngayong gabi, may pupunta para imbestigahan ang pamilya nila. Pagdating ng oras, siguradong magiging maayos tayo. Yeti yan. Inainsulto mo ang pamilya Tang. Mamamatay ka ng masama. Inagaw mo na nga ang babae ko. Naglakas loob ka pang makipagsabuatan sa pamilya Ning para labanan ang kapatid ko. Ngayon, ang araw ng kamatayan mo, binabati ko kayo. Nakaiwas kayo sa pinakamadaling paraan ng pagkamatay. Tigil.
Yeti yan, ikaw. Sino ka ba talaga? Ang Daksha Shenjun. Ang fiancé ko ay ang Daksha Shenjun. Isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Maawin kayo. Pakawalan nyo na kami. Ngayon nagsasalita ka ng ganyan. Hindi mo ba naisip na nakakatawa ito? Yeti yan. Hindi ba't bumaba ka lang mula sa bundok? Paano ka naging Shenjun ng Great Sea? Isipin mo, kung hindi ako ang Shenjun ng Great Sea, bakit magiging mabuti sa iyo si Shweji, kahit na maganda ang Lugrut? Ngunit, mayroon ding mas mahusay na mga pagpipilian. May katuturan ang sinabi ni Yeti yan. Ngunit nagagalit ako ng walang dahilan. Ano ang nangyayari? Masamang tao. Naglakas loob kang magtago sa akin. Sa totoo lang, ako pa rin ang isa na nawasak ang pamilya noon. Ang batang Panginoon ng pamilyang Ye. Ye Xiaotian. Ano? Ikaw pala ang batang Panginoon ng pamilyang Ye sa Yangcheng. Noon, bumaba ang asawa ng aking guro sa bundok upang magsanay. Nagkataon, nakita ang pagkasira ng pamilyang Ye, at pagkatapos ay iniligtas ako. Ina, gumising ka. Ayos ka lang ba? Huwag matakot, anak. Mula ngayon, tawagin mo akong asawa ng guro. Mamaya, ibibigay sa iyo ng asawa ng guro. Ilibing ng maayos ang iyong pamilya. Aakyat na tayo sa bundok. Salamat, asawa ng guro. Ama. Malapit nang malutas ang malaking paghihiganti ni Yeya. Ipinagmamalaki niyo rin ba ako? Ngayon ang asawa mo ay isang Shenjun. Hindi ba't nakakapagmalaki? Hindi ko pa nakukumpirma ang pagkakakilanlan mo. Huwag kang magyabang. Huwag matakot, ito ay upang sunduin tayo. Mula ngayon, ang 4 na pamilya sa Yangcheng, lahat ay masisira. Matutulog na ako. Ngayong gabi, maraming nangyari. Natatakot ako sa puso ko. Umakyat ka at matulog. Maaari kaya, ngayon ay ako, ang 9 Heavens Mysterious Young Body. Naabot ang perpektong antas. Mabuti, mabuti, mabuti. Poprotektahan kita. Ang masamang taong ito. Oh, tama. Tinanong ko ang lolo ko, bakit noon, nakipagkasundo sa akin. Sinabi niya na ako ay 9 Heavens Mysterious Yin Physique. Tama, at ako ay ang 9 Heavens Mysterious Young Body. Ang ating dalawang pangangatawan, aakitin ng isa't isa, sa buong buhay. Hindi mabubuhay ng higit sa 54 na taong gulang. Talaga bang ganito kalubha? Kaya nga kailangan nating magsama. Tingnan mo. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Ang sinabi ni Yeti yan. Hindi mukhang peke, kahit paano, mahal ko siya. Walang masama kung ibigay sa kanya. Kung gayon, tayo ngayong gabi. Subukan natin. Sige. Gaya ng inaasahan, pagkatapos magsama sa Mysterious Yin Body, ang aking lakas, lumakas na naman ng husto. Ngayon, sa buong mundo, wala nang makakatalo sa akin. Kahit na nagsama na kami, ang Xuanyan Body para sa akin, ay may napakalakas pa ring atraksyon. Tinulungan na ako ni Shweji, na makuha ang Jiangxin Island, ang pamilya Zhong at pamilya Ye ng Kyoto. Hawak ko na ngayon, ang mga alas laban sa inyo. Hinihintay ko na lang kayong magkamali. Mula sa ulat ng isang nagmamalasakit na mamamayan ng Yangcheng, ang ilang malalaking pamilya sa Yangcheng, ay sangkot sa sabwatan sa pagpatay, katiwalian, at iba pang paglabag sa batas. Sa dami ng mga kaso, formal na sinimulan ang investigasyon. Ang mga ebidensya ay umaabot na sa libo-libo. Ang mga pamilyang sangkot ay, Pamilya Tang, Yung Yeti yan na yun, masyadong nagpapasikat ngayon. Noon,
ang pangalawang batang master ng pamilya Ye, na nagngangalang Ye Xiaotian. Sa tingin mo, hindi ba masyadong nagkataon lang? Ang mga basurang ito, paano sila nakapag-iwan ng buhay? Ngayon, dumating na ang problema. Ang mga tao sa paligid niya, hulihin niyo silang lahat, at tahimik na tapusin. Kung hindi talaga kaya, hindi rin natin siya pwedeng hayaang magpatuloy sa pag-iimbestiga. Masusunod. Elder Ye, ang bunsong anak ng taong iyon noon, ay hindi namatay, at natuto pa ng magagaling na martial arts. Naghahanda siyang bumalik para maghiganti. Ito ang magandang ginawa ng pamilya Zhongnyo. Kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan mong siguraduhin na ang taong ito ay mapuksa. Huwag kayong mag-alala, Elder Ye. Sisiguraduhin kong malinis ang trabahong ito. Ye Tian. Pakiramdam ko ngayon, mas gumanda ang balat ko, at ang katawan ko. Ang ganda ng pakiramdam. Hindi ba't dahil yan lahat, sa galing ko, ang lalaking to talaga. Kagabi, hindi man lang ako binigyan ng mukha. Ngayon, wala nang makakaagaw kay Ye Tian. Sa akin lang siya. Ye Tian, kailan tayo pupunta para makipagkita sa mga magulang mo? Inatake si Miss Ning, at malubhang nasugatan. Nanganganib ang buhay niya, at malapit nang mamatay. Si Ning Chin ba? Nalaman niyo ba kung sino ang may gawa? Sa ngayon ay wala pa. Lord Shenjun, may susando na sa inyo ngayon. Hanggat nandito ako, hindi mamamatay si Ning Chin. Dok, kamusta na ang apo ko? Patawad po, ginawa na namin ang lahat. Dok, tingnan niyo muna ang tatay ko. Tabi, huwag kayong hamarang sa pagliligtas ko. Patay na siya. Anong ililigtas mo, bago ko siya gamutin? Sinong may sabing patay na si Ning Chin? Sino ka ba sa akala mo? May daladalang kahon ng Chinese medicine. At ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan dito. Kani-kanina lang, si Master Wang. Sinabi na sa video, na wala ng pag-asa. Mas magaling ka pa ba kay Master Wang? Wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Tumabi kayo. Gago. Krimen yang ginagawa mo. Security. Tawagin niyo ang security. Mabuti na lang at brain dead lang siya. Kung hindi na dumadaloy ang dugo sa buong katawan niya, wala na rin akong magagawa. Ghost Gate 13 Needles. Labas. Ning Chin. Gumising ka. Gumising ka. Kuya Ye Tian. Alam ko na, ililigtas mo ako. Ayos lang yan, matulog ka muna ulit, magiging maayos ka rin paggising mo. Ginamit ko agad ang 70% ng lakas ko. Sa wakas ay nabuhay ko siya. Ito ang baliw na yun. Security, hulihin niyo na siya. Patay na ang bata, at binabastos pa ang bangkay niya. Ang mga walang pusong tulad nito, dapat pinapatay ng dahan-dahan. Tigil. Little Ye, ikaw pala yan. Little Ye, nandito ka na, Master Ning. Little Ye, umaasa pa rin kami sa'yo. Ang pamilya Ning ay may utang na loob na naman sa'yo. Isang napakalaking utang na loob. Ligtas na si Ning Chin. Huwag na kayong mag-alala, Divine Dr. Ye. Salamat at binigyan mo ulit ng pangalawang buhay ang anak namin. Dahil ligtas na si Chin Chin. Ngayon tayo ay dapat hanapin ang salarin. Pinapahanap ko na rin sa mga tao ko. Ang salarin ngayon ay malamang mula sa pamilya Zhang sa Yangcheng na nakatakas. Ipaubaya nyo na sa amin. Basta nasa Yangcheng sila, hindi namin sila palalampasin. Master, kayo. Puntahan nyo muna si Ning Chin. Sige. Sige, Terra, bilis. Hello, Xueji. Lord Shenjun, ang pagkasugat ni Ning Chin ay isang patibong lang. Ang totoong target nila ay si President Lu. Ayos ka lang ba, anak? Papa. Nandito ako. Ang pagkasugat ni Ning Chin ay isang patibong lang. Ang tunay nilang target ay si Boss Lu. Pero, nailigtas na namin si Boss Lu. Walang nangyaring masama kay Boss Lu. Sina Lu Zuking at ang iba pa ay nasa ilalim na rin ng kontrol namin. Mabuti naman, kasabay nito, nalaman din namin ang impormasyon tungkol sa taong nasa likod nito. Ito ay ang pangalawang master ng pamilya Zhang sa Kyoto, si Zhong Wu daw. Siya ang nagtipon sa pamilya Zhang ng Yangcheng.
Ang mga natitirang tao, hinanap si Ningqin, at hinanap din si Lu Zuking, para saktan si Lu Zuking. Ang mga bagay na ito, sasabihin ko lahat sa pamilya Ning. Sila ay mga opisyal ng Yangcheng. Dahil nandyan sila, hindi makakatakas ang mga taong ito. Sige, Panginoong Shenjun, tungkol sa nangyari noon, may mga bagong development na, pakitingnan po. Ang mga nasangkot noon, sa pagpatay sa pamilya Yeko, pati na rin ang pamilya Liu at pamilya Li ng Yangcheng, ay mga pamilya lang sa Yangcheng na nag-aaway-away. Ginamit nila ang dalawang pamilyang ito bilang scapegoat. Pagkatapos noon ay nanahimik na. Susunod. Ang susunod kong paghihigantihan, ay ang pamilya Zhang na lang ng Kyoto. At ang pamilya Ye ng Kyoto. Tera, Kuya Ye Tian. Sobrang nag-alala ako, muntik na kitang hindi makita. Ikaw talaga, maliit na salot. Ang masamang damo ay matagal mamatay. Alam mo ba yun? Alam ko na bubulihin mo ako, Kuya Ye Tian. May tanong ako, matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Gusto mo ba ako? Siyempre gusto kita, palagi kitang tinuturing na kapatid, at pinoprotektahan. Nung bata pa ako, nangako ako, paglaki ko, magpapakasal ako, kay Kuya Ye Tian. Ikaw, huli ka na, may asawa na ang kuya mo ngayon. Tandaan mo ha, sa susunod na makita mo si Zuking, tawagin mo siyang hipag. Sige na. Huwag ka nang malungkot, ang kuya mo ngayon, ay tutulungan kang turuan ng leksyon ang mga masasamang tao. Sige po, salamat, kuya. Magpahinga ka ng mabuti, aalis na ako. Little Ye, ang mga impormasyong binigay mo sa amin, nagsimula na kaming kumilos. Kumilos na, ngayon. Ang pamilya Zhang ng Kyoto, ay hindi na rin makakalayo. Ang batang si Zhang Wu daw, ay nandito rin. Ang target nila, mukhang ang Wei Chunpil. Noon, ang master ko nga, ay nag-iwan ng ilan. Ang epekto ay mukhang, paglikha ng buto at laman. Kahit ano pa ang pamilya Zhang nyo, ano ba ang layunin nyo dito? Kahit ano pa, ngayong araw ang pil na ito, huwag na kayong umasa na makukuha nyo. Pangalawang Master Zhang, ang rejuvenation pill na ito, ay ang pag-asa mo. Nabalitaan ko, matandang Ye, nakakain na ng isa, rejuvenation pill na bigay ng Divine Doctor. Ngayon nakakita na naman tayo ng isa. Syempre, dapat ibigay muna kay matandang Ye. Noon, ang pinsan ko ay hindi namatay ng tuluyan. Kasalanan ng pamilya Zhang nyo. Ang rejuvenation pill na ito, ay pambayad lang sa pamilya Ye. Bilisan nyo na. Tapusin nyo siya. Oo nga pala, narinig ko sa mga tauhan ko, nandito rin si Sujinyo. Tulungan nyo akong kunin siya. Dalhin nyo dito. Walang problema. Young Master Ye. Hintayin nyo ang balita namin sa hotel. Magandang araw sa lahat. Magsisimula na ang auction. Ang susunod na item na IA auction ay may malaking pinagmulan. Sertipikado ng National Medical Center. Ito ay gawa sa mga pambihirang sangkap. Isang mahalagang pill. Rejuvenation pill. Kapareho ng iniwan ng master noon. Eksaktong pareho. Mukhang totoo nga. Sabi nila, may epekto itong bumuhay ng patay. Ang panimulang presyo ay 100 milyon. Magsimula na ang bidding, 200 milyon. VIP V38, direktang nagbid ng 200 milyon. May mas mataas pa bang presyo? 500 milyon. Ano? VIP V288, direktang nagbid ng 500 milyon. Sinong cute na ito? Hindi marunong sa patakaran. 500 milyon. Ang galante naman. Gusto ko pa sanang bumili ng isa, para ibigay kay Mr. Ye, ngayon mukhang malabo na, para makabawi sa pamilya Ye. Ang dugong ito, siguradong lalabas, 550 milyon. VIP V38 550 milyon. May mas mataas pa bang presyo? 560 milyon. VIP V288 nagbid ulit, mataas ng 10 milyon. May mas mataas pa bang presyo? Ay check nyo nga para sa akin. Sino ba talaga itong V288? Ang lakas ng loob na kalabanin ng pamilya Zhang ng Kyoto. Sawang-sawa na ba siya sa buhay? 600 milyon. VIP V38, nagbid ng 600 milyon. Ang kasalukuyang presyo ng rejuvenation pill ay 600 milyon. Mukhang nagmamadali na ang taong ito. Hindi ko alam kung may pera kayo. Kahit ano pa, hindi ako kulang sa pera. Bata, ngayon hindi ka na makapagbid sa akin. Ano? Pag nahanap kita, papatayin kita. 2 bilyon. Ano? VIP V288, nag-alok agad ng, mula sa kasaysayan ng World Auction. Ang pinakamataas na presyo, 2 bilyon. May tataas pa ba? Sige. Hindi na ako makikipag-agawan sa'yo. Pag nahuli kita, ang bagay na to, ay mapapasakin pa rin. At yung Sujinyo na yon,
Regalo ni Young Master Ye. Dalhin mo na rin, Zane K. Hindi na makasabay. Hello, sir. Yan mismo ang gusto ko. Kagalang-galang na Ginoo, ang boss ng aming auction. Gusto kang makilala. Hindi na kailangan. Gaya ng inaasahan sa taga Jingdo, napakainit ng ulo. Balak pumatay dahil lang natalo sa tawaran. Natitirang basura ng pamilya Ye. Imbes na magtago sa pamilya Zong, nagpapakitang gilas ka pa sa harap ko. Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan. Paano mo naman nalaman na hindi talaga kita sinadyang hintayin? Yeti yan. Alam kong may natutunan kang martial arts. Akala mo ba ang pamilya Zong sa loob ng maraming taon ay walang ginawa sa Jingdu? Itong mga tauhan ko ay mga master na. Halos wala nang makakatalo. Paano ka lalaban sa akin? Walang makakatalo. Subukan natin para malaman. Sugurin niyo siya, huwag kayong magpipigil. Teka lang. Mula nang lumakas ako, hindi pa ako nakikipaglaban. Ngayon, dapat kayong makaramdam ng karangalan. Paano? Paanong nangyari to? Isa kang Grandmaster. Nakakapatay gamit lang ang isang karayom. Kung nakakapagligtas ng buhay ang karayom ko, natural, nakakapatay rin ito. Napakasama ng pamilya Zong nyo sa Jingdo. Panahon na para ipaghiganti ang pamilya Ye. Ang bagay na yun, ay paka na lahat ng Jingdo. Pamilya Ye ang pumilit sa amin. Kung gusto mo ng hustisya, sila dapat ang hanapin mo. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ko ang pamilya Ye. Pero ang pamilya Zong nyo, ay babagsak pagkatapos mong mamatay. Ama. Ina. Ngayon, ang pamilya Zong ng Jingdo ay nasa impyerno na. Pamilya Ye ng Jingdo na lang ang natitira, pero malapit na rin sila. Anong tunog yun? Ate Jinyo, bakit ka nandito? Yeti yan, bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong niyan, di ba? Gusto ko lang pumunta sa auction para ibili ka ng rejuvenation pill. Kaso may bumili ng mas mataas na presyo. Palabas na sana ako nang may nagpatulog at nagdala sa akin dito. Halika, baba ka muna. Napakamalas mo naman talaga. Tsaka, ako talaga ang bumili ng pill na yun. Nasaan ang mga dumukot sa akin? Nandun silang lahat. Ligtas ka na ngayon. Ano, niligtas na naman kita. Hinalikan ba niya ako ng sapilitan? Ate Jinyo, anong ginagawa mo? May pamilya na ako. Yeti yan, alam ko. Pero ikaw ay, niligtas mo ang buhay ko ng 2 beses. Hindi ako kasing yaman mo, o kasing galing mo, pero mas mamahalin kita kaysa sa kanya. Ikaw na ang gusto ko habang buhay. Hindi ko kailangan ng titulo, basta manatili lang sa tabi mo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pasensya na, Ate Jinyo. Yung nangyari kanina, kalimutan na lang natin. Ayos ba? Lu Zuking. Inggit na inggit talaga ako sa'yo. Gagawin ko sa sarili kong paraan, para manatili sa tabi ni Yetian. Ano yun? Panginoong Shenjun, dinukot si President Sonny Zong Wu daw. Ayos na, niligtas ko na si Jinyo. Tungkol naman kina Zong Wu daw, gusto nila akong patayin. Kaya pinatay ko silang lahat. Masusunod, nalaman na namin na ang dahilan ni Zong Wu daw sa pagdukot kay Su Jinyo ay dahil kay Yehan. Gusto niyang makuha si Su Jinyo. Kaya pagkatapos ng auction, ipinadukot niya ito. Yehan. Nasaan siya ngayon? Sa Huangting Hotel sa Yangcheng. Naipadala na sa inyo ang eksaktong lokasyon. Mahal kong pinsan. Ang posisyon bilang panganay ng pamilya Ye. Siguro naman sapat na ang tagal mo dyan.
Sino yan? Sinong nandyan? Mahal kong pinsan. Nagkita pa tayo nung mga bata tayo. Ngayon hindi mo na ako kilala. Ikaw. Bakit ikaw? Hindi ba hinuhuli ka ng pamilya Zhang? Bakit buhay ka pa? Umalis na kayong dalawa. Si Zhang Wu daw baka mo, yung mga magagaling niyang asasin. Pinatay ko na silang lahat. Pati yung mga tao mo sa labas. Pinatumba ko na rin. Ang dapat mong isipin ngayon ay, kung paano ka makakaligtas. Binti ko, bali ang binti ko. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. May tinatago akong video evidence mula noon. Sabihin mo kung nasaan, baka buhayin pa kita. Wala kang pagpipilian ngayon. Nasa pamilya Ye sa Kyoto, sa loob ng vault ko. Kinuha ko yun noon bilang alaala, at itinago doon. Ako, nasabi ko na lahat, pwede mo na ba akong pakawalan? Mabubuhay ka. Pero ang pamilya Ye sa Kyoto ay dapat mamatay. Nakatulog siya. Mahal, nakauwi ka na. Ano ang tawag mo sa akin? Tanga. Bakit ngayon ka lang bumalik? May inasikaso lang ako. Anong nangyari at natagalan ka? Isang bagay na nagpalimot sa akin ng galit, isang bagong simula. Salamat sa paghihirap mo, kapag hamupa na ang lahat. Magpakasal na tayo. Mabuti na lang at nalabanan ko ang lahat ng tukso, dahil may naghihintay pa sa akin sa bahay. Sige. Kung gayon, ang bagay na ito, sabihin muna natin sa mga magulang ko, sabihin sa kanila, na nagawa ko, Yeti yan. At ngayon, umaasa pa rin ako sa asawa ko. Ikaw na ngayon ang Daksha Shenjun. Ngayon, ako na ang umaasa sa'yo. Hindi pwede yan. Pagkatapos nating magpakasal, ibibigay ko na sa'yo ang kumpanya. Pagod na ako sa loob ng maraming taon. Kailangan ko na talagang magpahinga. Pero, ngayong gabi, walang pahinga. Ako. Patay na si Wu daw. May mga nag-iimbestiga rin sa pamilya Zhang. Tanging si Elder Ye lang ang makakapagligtas sa akin. Lolo. Nandito ang pinuno ng Jin Longwei na si Long Yi. Papasukin mo siya agad. Lolo Zhang. Bistado na kayo. Ang Daksha Shenjun ay nagbigay sa amin ng video evidence ng pagpatay sa pamilya Ye sa Yangcheng noon. Ang video evidence ng pagpatay sa pamilya Ye sa Yangcheng noon. Lahat ng miyembro ng pamilya Zhang na sangkot ay kailangang sumama sa akin. Dalhin sila. Kailangan kong makausap si Elder Ye. Ang pamilya Ye sa Kyoto ay kinumpista na rin. Dalhin sila. Tapos na ang lahat. Ito ang tatay at nanay ko, noon sa Kyoto. Isang mahirap na binata na pinalayas ng pamilya Ye. Nakilala ang nanay ko sa Yangcheng, at ipinanganak ako sa Yangcheng. Tay. Nay. Ako po si Lu Zuking, ang manugang nyo. Tay. Salamat sa paggabay nyo mula sa langit. Ang anak nyo, ngayon ay nasa mundo na. Ang pinakamagaling na founder ng kumpanya, at tagapagmana rin ng Waksha Traditional Medicine. Wala nang pwedeng mang-api sa kanya. Makakapagpahinga na kayo ng payapa. Panginoong Shenjun, nakatanggap na ako ng balita. Sa ngayon, ang pamilya Zhang sa Kyoto, at ang ancestral home ng pamilya Ye sa Kyoto ay kinumpiska na. Lahat ng tauhan ay parurusahan ayon sa batas. Ang dapat patayin ay papatayin. Ang dapat ikulong ay ikukulong. Nagawa natin. Narinig nila. Oo. Narinig nilang lahat. Mr. Ye, President Lu, sana maging masaya kayo. Sana maging masaya kayo, kuya at ate. Kunin mo na, nangangawit na ang kamay ko. Salamat sa paghihirap mo. Zuking. Will you marry me?
我愿意。 I do.